Huwag kang papasok kung mahina ang loob mo. Bulong ng matandang bantay habang itinulak niya ang itim na tarangkahan ng mansyon, Alcantara. Sa likod ni Maya Sarmiento kumalansing ang kadena ng kariton na nagdala sa kanya mula sa baryo, parang paalala na hindi siya bisita kundi kabayaran. Umuulan ng gabing iyon at bawat patak sa bubong ng karwahe ay tila martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Mga minamahal na tagapakinig, sumabay kayo sa gabing ito. At huwag bibitaw sapagkat ang kuwentong bubuksan natin ay tungkol sa isang babaeng ibinenta ng utang ngunit hindi nabili ang kaluluwa. Bago tuluyang umandar ang dilim, sumubaybay sa ating daluyan kung nais ninyong masundan ang mga susunod na kabanata ng pag-ibig, panganib at katarungan. Ngayon, buksan natin ang pinto ng mansyong kinatatakutan ng lahat. Maya ay 22 taong gulang, payat, ngunit matatag ang tindig, may mga matang sanay magbasa ng gutom, kasinungalingan at takot sa mukha ng tao. Hindi siya marunong yumuko ng walang dahilan. Sa baryo San Isidro, kilala siyang anak ng mananahi na namatay sa lagnat at anak-anakan ng lalaking walang ginawa kundi magsugal. Nang malunod sa utang si Tano, ipinirma niya ang pangalan ni Maya sa kasunduang hindi niya nabasa. Ang mansyon Alcantara ay nakatayo sa ibabaw ng burol na parang hukom na tumitingin sa buong bayan. Mataas ang pader, makapal ang mga punong akasya at bihira ang ilaw sa mga bintanang may kurtinang pulang tila na muong dugo. Sabi ng mga tao may silid doon na hindi sinisikatan ng araw. Sabi rin nila ang sinumang maglingkod sa silid silangan ay umuuwi ng baliw o hindi na umuuwi kailanman. Dito ka titira simula ngayong gabi, wika ni Laura ang punong kasambahay habang sinusukat si Maya mula ulo hanggang paa. Ang iyong amo ay si Don Leonardo Alcantara. Huwag kang magtanong tungkol sa kanyang mga mata. Huwag kang maawa sa kanyang mga paa. Huwag mong hawakan ang mga sulat sa mesa. Higit sa lahat, huwag kang maniwala sa kanya kapag sinabi niyang wala siyang alam. Hindi sumagot si Maya. Piniga niya ang basang laylayan ng kanyang saya at tiningnan ang marmol na sahig, napakakinis na makikita roon ang kanyang mukhang maputla. Sa loob niya kumikislap ang galit, ngunit nakatali iyon sa mahabang lubid ng pag-iingat. Alam niyang ang taong sumisigaw sa unang gabi ay madaling baliin, kaya itinago niya ang apoy sa likod ng katahimikan. Dinala siya ni Laura sa pasilyong amoy kandila, lumang kahoy at gamot na mapait sa ilong. Sa mga dingding nakasabit ang larawan ng mga Alcantara, mga lalaking may matitigas na panga at mga babaeng may malamig na ngiti. Ngunit sa dulo ng pasilyo may larawang tinakpan ng itim na tela. Tumigil sandali si Maya, sapagkat ramdam niyang may titig mula sa dilim kahit walang mukha ang nakikita. Ang nakatakip ay ang yumaong Don Rafael at Doña Isabel, sabi ni Laura, biglang tumigas ang tinig. Mga magulang ni Don Leonardo, namatay sila sa aksidente 3 taon na ang nakalipas. Ang anak nila ang tanging nakaligtas, kung matatawag mong kaligtasan ang pamumuhay na nakaupo sa silyang may gulong at walang liwanag sa mga mata habang nilulunok ng bahay ang pangalan niya araw-araw. Sa silid silangan bumukas ang mabigat na pinto nang walang ingay. Malawak ang loob ngunit tila masikip dahil sa kapal ng mga kortina at mga kabinet na puno ng aklat. Sa gitna nakaupo ang lalaki sa tabi ng bintanang sarado, nakatalikod sa kanila. Itim ang buhok niya, tuwid ang balikat, at hindi gumagalaw ang mga kamay na nakapatong sa kumot. Kung hindi dahil sa silyang may gulong, magmumukha siyang hari sa trono. Bagong alay ba iyan ni Severo, tanong ng lalaki, mababa ang tinig at walang bahid ng pagod. Nagulat si Maya, hindi dahil sa tanong kundi dahil hindi ito tunog ng taong talo. May talim ang bawat salita, gaya ng kutsilyong binabalot sa pelus. Si Laura ay yumuko agad. Don Leonardo siya, si Maya Sarmiento. Galing sa San Isidro. Siya ang bagong tagapaglingkod ninyo. Lumapit kautos ni Leonardo. Hindi kumilos si Maya sa unang tibok ng puso, hindi dahil sa pagsuway, kundi dahil pinag-aralan niya ang distansya ng mga kasangkapan, ang amoy ng gamot, ang lamig ng silid, at ang halos di marinig na paghinga ni Laura. Nang humakbang siya, sinadya niyang hindi ipatunog ang takong sa sahig. Sumunod ang katahimikan, ngunit alam niyang narinig siya ng lalaki. Tumigil ka sa ikatlong hakbang mula sa alpombra, sabi ni Leonardo. Natigilan si Maya. Eksakto siyang nasa gilid ng alpombra. Si Laura ay napasinghap, ngunit mabilis ding nagkunwaring walang nangyari. Sa isip ni Maya nabuksan ang unang pinto ng pagdududa. Bulag nga ba ang lalaking ito?
O may ibang uri siya ng paningin na hindi kailangan ng mata, niliwanag ni Awa ng sinuman. Hindi ako bagay na inialay, sabi ni Maya malinaw ngunit mababa ang boses. Ako ay taong pinilit pumarito dahil sa utang ng iba. Kung nais ninyo akong palayasin sabihin ninyo ngayon. Kung nais ninyo akong utusan, gawin ninyo ng tuwid. Hindi ako takot sa silid na ito ngunit ayaw kong masayang ang oras ko sa laro ng mayayaman na mahilig magkunwaring Diyos. Laura ay namutla ngunit si Leonardo ay ngumiti ng bahagya parang nakarinig ng tugtuging matagal niyang hinihintay. May dila ka pala sabi niya. Karamihan sa ipinapadala rito ay nanginginig bago pa makita ang kortina. Ang ilan ay nagpapanggap na maawain. Ang iba naman ay binayaran upang makinig para sa aking tiyuhin. Sabihin mo Maya Sarmiento, magkano ang halaga ng katahimikan mo? Mas mahal kaysa kaya nilang bayaran sagot ni Maya. Sa unang pagkakataon humarap si Leonardo. Maputi ang mukha niya dahil sa matagal na pagkakakulong at sa mga matang kulay abo ay walang tuwirang tutok ngunit hindi walang buhay. Ang mga iyon ay tila pinto ng bahay na nasunog sarado ngunit may baga pa sa loob. Naramdaman ni Maya ang bigat ng sugat na itinago ng lalaking ito. Pinaalis ni Leonardo si Laura sa isang pitik ng daliri. Nang magsara ang pinto nagbago ang hangin. Wala nang saksi maliban sa mga aklat at ulan. Ang unang tungkulin mo sabi niya ay basahin ang liham sa mesa. Kung hindi ka marunong bumasa sabihin mo. Kung marunong ka wag mong laktawan ng kahit isang salita. Marami ang namamatay dahil sa salitang hindi binasa. Lumapit si Maya sa mesa at nakita ang liham na may tatak ng opisina ng notaryo. Malinis ang pagkakasulat ngunit may pilit sa pirma na para bang ang kamay na lumagda ay itinulak. Binasa niya ng buo ang paanyaya para sa pulong ng pamilya kinabukasan kung saan pag-uusapan ang pansamantalang paglipat ng kapangyarihang pamahalaan ang ari-arian ng mga Alcantara kay Don Severo Alcantara. Habang binabasa ni Maya hindi gumalaw si Leonardo ngunit sa loob niya ay kumikirot ang dating sugat na mas malalim kaysa sa buto. Alam niyang papalapit na ang araw na pinaghandaan ni Severo. 3 taon siyang tinawag na kawawa sirang tagapagmana at anino ng dating pangalan. Ngunit sa bawat insulto natuto siyang magtago ng isip magbilang ng yabag at makilala ang takot sa boses ng traidor. Bakit ninyo pinababasa ito sa akin? Tanong ni Maya, kung alam ninyong isa lamang akong bagong kasambahay. Hinawakan niya ang liham nang hindi nanginginig. Sa kanyang isip malinaw na hindi ito simpleng utos. Sinusukat siya ng lalaki ngunit sinusukat din niya ito. Sa bahay na ito ang bawat tanong ay maaaring bitag at ang bawat katahimikan ay maaaring kutsilyong nakatapat sa likod. Dahil sinabi ni Laura na, "Huwag kang maniwala sa akin," sagot ni Leonardo. Nais kong malaman kung susunod ka sa lahat ng sinabi niya o gagamit ka ng sariling pag-iisip. Ang unang uri ng tao ay madaling utusan. Ang ikalawa ay mapanganib. Sa kasalukuyan, kailangan ko ng mapanganib na tao hindi ng maamong kaluluwa na naghihintay lamang ng awa mula sa mga mapang-api. Hindi gusto ni Maya ang paraan ng pagsasalita niya ngunit hindi niya maikakailang may katotohanan doon. Bata pa lamang siya nang matutong magtago ng tinapay sa ilalim ng banig magbilang ng barya habang umiiyak ang ina at umiwas sa kamay ni Tano kapag lasing ito. Ang mundo ay hindi kailanman naging maamo sa kanya. Kung may nais gumamit ng kanyang talas, sisiguraduhin niyang hindi siya ang masasaktan lamang. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Don Severo Alcantara na may amoy tabako at kapangyarihang sanay hindi sinasalungat. Malapad ang katawan niya, pilak ang buhok at ang ngiti ay parang piraso ng salaming nakatutok sa lalamunan. Sa likod niya, 2 guwardya ang nanatili sa pasilyo. Tiningnan niya si Maya na tila tinitingnan ng bagong biniling kasangkapan. Ang bayad utang na dalaga, sabi ni Severo. Mukhang mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Leonardo, sana hindi ka na naman magtatapo ng tauhan. Mahalang patahimikin ang mga taong nakarinig ng iyong mga sumpong. Tumawa siya ng mababa ngunit walang sumabay. Naramdaman ni Maya ang hapdi ng salita, ngunit itinuwid niya lalo ang kanyang likod dahil iyon lamang ang sandatang hawak niya noon. Ang bahay na ito ay hindi kulungan ng mga hayop, tiyo, wika ni Leonardo. Kung nais mong manginsulto pumunta ka sa salamin. Sandaling tumigas ang panga ni Severo.
Sa loob niya sumiklab ang inis hindi dahil sa tapang ng pamangkin kundi dahil naroon si Maya upang marinig ang bitak sa kunwaring awa niya. Ayaw niyang may bagong matang gumagala sa silid lalo na kung hindi iyon takot. Lumapit si Severo kay Maya at hinawakan ang kanyang baba, ngunit bago pa dumikit ang mga daliri umatras siya ng isang hakbang. Hindi mabilis, hindi marahas ngunit sapat upang ipakita na hindi siya sanay hawakan ng walang pahintulot. Nanliit ang mga mata ni Severo. Mayabang aniya. Tandaan mo, hidya ang utang ay hindi nababayaran sa tingin na matalim. Dito ang hininga mo ay nakapangalan sa amin. Kung gayon, ingatan ninyo ang papeles, sagot ni Maya. Masamang masayang ang pag-aari. Sa gilid ng bibig ni Leonardo dumaan ang halos di makitang ngiti. Si Severo naman ay tumawa ngunit sa likod ng tawang iyon ay may galit na agad naghanap ng parusa. Para sa kanyang hamon mula sa isang babaeng binili ng utang ay mas nakakainsulto kaysa sa pagsuway ng kapantay. Nang umalis si Severo, iniwan niya ang utos na ihanda si Leonardo para sa pulong kinabukasan. Bumigat ang katahimikan. Si Maya ay tumingin sa pinto saka sa lalaking nasa silyang may gulong. Hindi siya natatakot sa inyo, sabi niya. Hindi tugon ni Leonardo. Natatakot siya sa araw na may maniniwala sa akin. Kaya niya pinipili ang mga taong gutom baon sa utang o madaling takutin. Gabi na nang ilabas ni Maya ang tubig na pinaglinisan ng mga baso. Sa pasilyo malapit sa kusina narinig niya ang dalawang boses sa likod ng bahagyang bukas na pinto. Isa ang kay Severo kalmado ngunit mabagsik. Bukas pipirma siya. Kung tumanggi ipapakita natin ang ulat ng doktor. Kung mag-ingay ang bagong babae siya ang magnanakaw ng pilak. Kung kailangan siya ang mahuhulog sa hagdan. Nanlamig ang daliri ni Maya sa hawak na palanggana ngunit hindi niya ito binitawan. Ang unang bugso ng takot ay umakyat sa kanyang lalamunan, kasunod ang galit na mas mainit kaysa dugo. Kaya pala may mga kasambahay na nawawala. Kaya pala ang silid-silangan ay ginawang alamat. Hindi multo ang kumakain ng tao sa mansyong ito. Mga buhay na halimaw ang may susi sa bawat pinto. Bumalik siya sa silid ni Leonardo bago sumapit ang hating gabi. Gising pa rin ito nakaharap sa patay na pugon, wari ay matagal nang naghihintay. Narinig mo sila, sabi niya hindi tanong. Lumapit si Maya, inilapag ang palanggana. At sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang ang kapalaran niya ay hindi lamang nakatali sa utang ni Tano, kundi sa digmaang matagal nang umaapoy sa loob ng pader na ito. Oo, sagot niya. At kung akala ninyong tatakbo ako mali kayo, wala akong bahay na babalikan, wala akong ama na magtatanggol, at wala akong perang pantubos. Ngunit may tenga ako, may isip ako, at may sapat na galit upang hindi mamatay na tahimik. Sa dibdib ni Leonardo may isang bagay na hindi niya pinangalanan ang gumalaw marahan ngunit matalim parang unang apoy sa abo. Kung mananatili ka, wika niya, hindi na kita maituturing na utusan lamang. Magiging target ka. Humakbang si Maya palapit sa kanyang harapan, sapat ang lapit upang maramdaman niya ang init ng paghinga ng lalaki. Matagal na akong target ng mundong ito, Don Leonardo. Ang bago lamang ngayon, alam ko na kung sino ang kalaban. Sa labas kumulog ng malakas at ang mansyon ay tila gumising. Sa malayong bahagi ng bahay, nakaupo si Severo sa sariling tanggapan, hawak ang basong may alak na hindi niya halos nainom. Iniisip niya ang bagong kasambahay, ang taas ng baba nito, at ang kakaibang katahimikang nakita niya kay Leonardo matapos itong dumating. Hindi niya gusto ang mga pagbabagong hindi niya inuutos. Para sa kanyang ari-arian tao, alaala at dugo ay dapat yumuko sa pirma niya. Samantala sa silid-silangan, unang beses na sinabi ni Leonardo ang bagay na hindi niya ipinagtapat sa sinumang kasambahay. Hindi ako lubos na walang laban, Maya. May mga taong naniniwala pa sa pangalan ng aking ama, ngunit kulang ako sa mata na makalalakad sa loob ng bahay na ito nang hindi pinaghihinalaan. Hindi niya hiniling ang awa nito. Hiniling niya ang panganib at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya iniwan ni Maya. Maya ay tumingin sa mga kortinang makapal, sa mga aklat na naalikabukan at sa lalaking tinawag ng lahat na wasak. Sa ilalim ng mga bulong nakita niya ang isang estratehiyang naghihintay ng tamang kamay. Sa ilalim ng sariling takot nakita niya ang landas palabas sa pagiging bayad utang. Kung tutulungan ko kayo, sabi niya, hindi ako magiging alipin ng lihim ninyo. Magiging kabahagi ako ng katotohanan.
Kung gayon sabi ni Leonardo at bumaba ang tinig niya na parang panata, simula ngayong gabi walang utang na magtatakda ng halaga mo sa bahay na ito. Sa mga salitang iyon, hindi pa niya ibinigay ang kayamanan ni hindi pa niya maamin ang pag-ibig na sisibol mula sa abo. Ngunit sa unang pagkakataon may taong tumingin kay Maya nang hindi siya paninda. At sa unang pagkakataon pinili niyang manatili sa panganib. Umaga pa lamang ay gising na si Maya, ngunit hindi siya pinatulog ng bahay kundi ng mga salitang narinig niya sa likod ng pinto. Sa kusina ang mga kasambahay ay nagbulungan habang naglalagay ng tinapay sa pilak na pinggan at bawat tingin sa kanya ay may kasamang babala. Alam niyang kumalat na ang utos ni Severo hindi sa malinaw na salita, kundi sa lamig ng pakikitungo. Sa mansyong ito ang panganib ay hindi sumisigaw. Nag-aabot ito ng tsaa. Nang pumasok siya sa silid-silangan, nakaupo si Leonardo sa tabi ng mesa, suot ang maitim na Amerikana kahit hindi pa siya aalis. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang mga daliri niyang nakapatong sa hawakan ng silya ay tila nakikinig sa bawat paggalaw ng hangin. May 3 tasa sa mesa, magkakapareho ang itsura ngunit magkaiba ang amoy. Maya ay tumigil sa pinto at agad niyang naunawaan na nagsimula na ang pagsubok. "Iabot mo sa akin ang tasang may gamot," sabi ni Leonardo. Walang paliwanag, walang pagturo. Sumulyap si Maya sa mesa at nilapitan ang mga tasa. Ang una ay may amoy mansanilya. Ang ikalawa ay mapait at mabigat. Ang ikatlo ay halos walang amoy ngunit may munting guhit ng puting pulbos sa gilid. Hindi niya kinuha ang pinakamapait. Pinili niya ang walang amoy, inilapit sa ilaw at nakita ang latak na hindi natunaw. "Hindi ito gamot," sabi niya. "O kung gamot man, hindi para gumaling kayo." Umangat ng bahagya ang kilay ni Leonardo at sa likod ng katahimikan niya ay may pag-apoy ng matinding interes. Sa pasilyo si Laura ay nagkunwaring nag-aayos ng kurtina ngunit nakikinig. Maya ay inilapag ang tasa sa tray at kinuha ang ikalawa. "Ito ang dapat ninyong inumin, ngunit hindi ko pa rin kayo papayagang lumunok hanggang malaman ko kung sino ang naghanda." Leonardo ay hindi sanay na may nagpapasya para sa kanya nang hindi nauuna ang awa o takot. Sa loob ng 3 taon ang mga tao ay kumikilo sa paligid niya na parabang hindi niya naririnig ang kasinungalingan sa pagitan ng kanilang hininga. Ngunit ang tinig ni Maya ay walang lambing na peke. May pag-iingat iyon, may galit at may matuwid na paninindigang hindi pa natutuklasan ng bahay kung paano dudurugin. "Matapang kang magsalita para sa isang bagong bayad utang," wika niya. "At mapanganib kayong manahimik para sa isang lalaking halos pinapatay araw-araw," tugon ni Maya. Tumahimik ang silid, ngunit hindi ito katahimikang patay. May panginginig doon ng 2 taong parehong sanay masugatan, ngunit hindi sanay magtiwala. Sa wakas tumawa si Leonardo ng mahina, hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil may pader sa kanyang dibdib na bahagyang nabitak. Bago sumapit ang tanghali, sinubok niya muli si Maya. Pinabasa niya ang ulat ng doktor, pagkatapos ay ipinatago sa kanya sa gitna ng pagbabasa at inutusang ulitin ang mga sukat ng gamot, petsa ng pagsusuri at pangalan ng saksi. Maya ay hindi lamang umulit. Inayos niya ang mali-maling araw, itinuro ang 2 pirma na pareho ang pagkahilig ng titik at sinabi na ang doktor ay tila pumirma sa 2 lugar sa loob ng iisang oras na imposible niyang mapuntahan. Sa loob ni Leonardo lumalim ang pag-iingat na may kasamang pag-asa. Hindi niya ipinakita ang pagkagulat sapagkat ang pag-asa ay pinakamapanganib na anyo ng kahinaan sa bahay na ito. "Sino ang nagturo sa iyo magbasa ng papeles?" tanong niya. "Ang aking ina," sagot ni Maya. Tinuruan niya akong manahim magbilang at tumingin sa pirma ng taong gustong manloko. Sabi niya ang sinulid at kasinungalingan ay parehong nabubuhol kapag hinila sa tamang dulo. Ang alaala ng ina ay tumama kay Maya ng masakit kaysa inaasahan. Nakita niya muli ang maliit na silid sa San Isidro, ang lamparang mahina ang kamay ng inang nanginginig habang nagsusulsi ng damit ng mayayaman. Nang mamatay ito, walang iniwang lupa o alahas, tanging karunungang maging mapagmatyag. Sa harap ni Leonardo ayaw niyang umiyak. Sa mansyon Alcantara, luha ay maaaring maging patunay ng kahinaan na gagamitin laban sa iyo. Lumipas sa mga oras sa pagitan ng utos at pagtuklas. Pinapunta ni Leonardo si Maya sa kabinet ng lumang resibo, sa silid ng linen at sa aparador ng gamot. Bawat lugar ay may guwardiya ng katahimikan.
May listahan ng mamahaling gamot na hindi kailanman dumating kumot na binili ng triple ang presyo at alak na itinago sa ilalim ng pangalan ng pangangalagang medikal. Sa bawat papel lumalaki ang anino ni Severo. Mula sa kabilang pakpak ng mansyon, pinagmasdan ni Severo ang ulat ng katiwala. Hindi niya nakita si Maya, ngunit narinig niya ang epekto nito sa mga tao. May mga kasambahay na nag-iingat na magsalita, may kusinerang biglang nagsunog ng resibo at may bantay na nagtanong kung dapat bang ilipat ang mga kahon sa imbakan. Ang isang babaeng inaakala niyang mabibili ng takot ay nagsimulang gumalaw na parang karayom sa ilalim ng kuko. Huwag muna siyang saktan, utos ni Severo kay Laura nang hapon ding iyon. Ang daga ay mas madaling hulihin kapag inakalang nakalabas na sa lungga. Yumuko si Laura ngunit sa loob niya ay naglaban ng takot at pagod. Matagal na niyang alam na may mali sa bahay, subalit ang mabuhay roon ay nangangahulugang matutong huwag makita ang dugo hanggat hindi ito umaabot sa sariling sapatos. Nang gabing iyon, dinala ni Maya ang hapunan ni Leonardo. Hindi na niya pinayagan ng ibang kamay na magbuhos ng sabaw at hindi niya inialis ang takip ng tinapay hanggang masuri niya ang amoy. Ginagawa mo akong bilanggo ng iyong pag-iingat, sabi ni Leonardo. Hindi tugon niya. Bilanggo na kayo bago ako dumating? Ang ginagawa ko lamang ay bilangin ang rehas para malaman natin kung alin ang unang puputulin? Matagal na hindi sumagot si Leonardo. Sa dilim ng kanyang paningin, narinig niya ang kutsara, ang mahinang hinga ni Maya at ang ulan na muling dumadampi sa bubong. Sa loob niya, gumapang ang alaala ng gabing nabasag ang karwahe, ang sigaw ng ina, ang bigat ng katawan na hindi na sumunod sa utos niya. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang amoy ng pabangong pag-aari ni Severo malapit sa lugar ng aksidente. May mga bagay akong hindi sinasabi sa iyo, wika ni Leonardo. Alam ko, sagot ni Maya. Ngunit hindi dahil karapatan kong malaman ang lahat sa unang araw. Kailangan ko lamang malaman kung ang bawat lihim ba ninyo ay maglalagay sa akin sa hukay. Napalingon ang mukha niya sa pinanggalingan ng tinig ni Maya. Sa ganoong prangkang salita, may kalupitan at kalinga na sabay niyang naramdaman. Sa silid ng mga kasambahay, narinig ni Maya ang pangalan ni Rosa, ang batang naunang nagsilbi kay Leonardo. Sabi ng isa, umalis ito nang may dalang ninakaw na singsing. Sabi ng isa pa, nakita raw itong umiiyak sa balon bago naglaho. Hindi nagsalita si Maya, ngunit inukit niya sa isip ang magkakaibang kwento. Kapag maraming bersyon ang inihahain tungkol sa isang babae, madalas may isang katotohanang pinipilit ilibing. Kinahaponan sinubok ni Leonardo ang pandinig ni Maya. Nagpatapon siya ng barya sa sahig, pagkatapos ay inutusang hanapin iyon ng nakapikit. Akala niya magrereklamo ito, ngunit yumuko lamang siya. Pinakinggan ang maliit na ikot ng metal at natagpuan ang barya sa ilalim ng upuang kahoy. Hindi mata ang unang natutong mabuhay sa gutom, sabi ni Maya. Tenga, ilong, bolot, lahat ng inaakalang walang saysay ng mayayaman. Ang sagot na iyon ay tumama kay Leonardo nang hindi niya inaasahan. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na siya lamang ang taong ginawang bilanggo ng sariling katawan at pangalan. Si Maya ay nakakakita, ngunit matagal na rin siyang pinaglakad sa dilim ng kahirapan at utang. Nais niyang itanong kung sino ang unang nagturo sa kanya ng ganitong tibay, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang tiwala ay hindi hinihingi, pinapatunayan iyon araw-araw. Sa labas ng pinto, isang matandang lalaki ang naghintay hanggang mawala ang yabag ni Laura. Siya si Felipe, dating hardinero at dating tagapagdala ng liham ni Don Rafael. Kulubot ang kamay ngunit malinaw pa ang mga mata. Nang lumabas si Maya upang kunin ang malinis na tela, bahagya niyang hinawakan ang manggas nito. Hija, huwag kang magtiwala sa sino mang may susi sa kusina, bulong niya. Ang lason minsan ay masunurin kaysa tao. Maya ay hindi nagulat sa babala, ngunit nagulat siya sa lungkot sa tinig ng matanda. Bakit ngayon lang kayo nagsasalita, tanong niya. Felipe ay tumingin sa dulo ng pasilyo kung saan ang anino ng estatwa ay parang guwardyang walang mukha. Dahil kahapon wala pang nakikinig. Dahil ngayon ang batang amo ay muling humihinga na parang may balak mabuhay. At dahil pagod na akong magdasal para sa mga patay, na ako mismo ang tumahimik. Mula sa bulsa ng kanyang kupas na Amerikana, inilabas ni Felipe ang maliit na susi na may kalawang sangipin. Sa ilalim ng lumang imbakan, may kahong hindi nabuksan ni Severo.
Itinago iyon ng yumaong Don Rafael bago ang aksidente. Hindi ko alam ang laman ngunit alam kong hinahanap nila ito. Isinara niya ang palad ni Maya sa paligid ng susi. Kung mahuli ka sabihin mong ninakaw mo sa akin, patay na rin naman ako sa mata nila. Tumanggi sana si Maya ngunit biglang may yabag mula sa hagdan. Itinago niya ang susi sa loob ng manggas at dumiretso sa lababo waring naghahanap lamang ng tela. Dumaan si Laura matalimang tingin at tinanong si Felipe kung bakit siya nasa pakpak-silangan. Naliligaw ang matanda mahinang sagot ni Felipe. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib alam niyang hindi na siya naligaw. Sa wakas nakapili na siya ng panig. Pagbalik ni Maya sa silid, hindi niya agad sinabi ang tungkol sa susi. Inuna niyang ilagay ang kandila sa mesa at isara ang kortina sapagkat may kutob siyang may matang nagtatago sa labas. Leonardo ay nakinig sa kanyang kilos at nang marinig ang kakaibang ingat sinabi niya, may nangyari. Maya ay lumapit inilagay ang susi sa kanyang palad at naramdaman ang bahagyang panginginig ng daliri nito. Susi ng lumang imbakan paliwanag niya. Ibinigay ni Felipe. May kahon daw na itinago ng inyong ama. Sa mukha ni Leonardo walang nakita si Maya na malaking pagbabago ngunit ang katahimikan nito ay biglang naging napakabigat. Sa isip ng lalaki bumukas ang alaala ng ama niyang palihim na nagsabing darating ang araw na ang pamilya ay dapat ipagtanggol hindi laban sa dayuhan kundi laban sa sariling dugo. Buhay pa pala ang pangakong iyon, bulong ni Leonardo. Ano ang ibig ninyong sabihin tanong ni Maya? Hindi siya sumagot agad. Sa halip hinawakan niya ang susi na tila ito ay buto ng isang patay na muling nagsalita. Ang aking ama ay hindi nagtitiwala kay Severo bago pa ang aksidente. May iniwan siyang mga tala ngunit nawala ang lahat matapos akong magising sa dilim. Akala ko sinunog na nila. Maya ay tumingin sa kanya ng matagal. Nakita niya hindi ang amo at kasambahay kundi dalawang taong nasa magkabilang dulo ng parehong lubid. Sa isang dulo lalaki itong ninakawan ng katawan, paningin at pangalan. Sa kabilang dulo babae siyang ninakawan ng kalayaan at tinawag na bayad. Kapwa sila itinulak sa dilim ngunit ngayon ay may hawak silang maliit na bakal na maaaring magbukas ng unang bitak. Bago maghating gabi nagkasundo silang hindi muna pupunta sa imbakan. Masyadong maingay ang bahay, masyadong gutom ang mga mata ni Severo. Maya ay magpapanggap na karaniwang kasambahay sa umaga, habang si Leonardo ay muling magsusuot ng mukhang sumusuko. Ngunit habang sinasabi nila ang plano may lihim na init na namuo sa pagitan nila. Hindi pa pag-ibig, hindi pa pag-amin, kundi tiwalang marunong humawak ng sugat nang hindi pinipiga. Sa labas tumigil ang ulan. Ang buong mansyon ay nagmukhang nakikinig sa sariling hininga. Sa kwartong maliit malapit sa hardin umupo si Felipe sa gilid ng kama at inilabas ang rosaryo ng asawa niyang matagal nang namatay. Hindi siya nagdasal para sa kaligtasan. Nagdasal siya para sa lakas na harapin ang anumang darating. Sapagkat alam niyang ang susi na ibinigay niya ay mas mabigat kaysa buhay na natitira sa kanya. Kinaumagahan bago pa sumikat ang araw, isang sigaw ang gumising sa pakpak-silangan. Maya ay tumakbo kasama ang ibang kasambahay patungo sa hagdan ng bato malapit sa hardin. Doon nakahandusay si Felipe nakabaluktot ang katawan sa paanan ng mga baitang may dugo sa gilid ng bibig at isang kamay na nakasara na parang may huling bagay na pinoprotektahan. Si Laura ay nanginginig. Si Severo naman ay nakatayo sa itaas, mahinahong-mahinahon ang mukha. Kaawa-awang matanda sabi ni Severo. Madulas ang hagdan kapag madaling araw. Ngunit habang sinasabi niya iyon, nakita ni Maya ang gasgas sa leeg ni Felipe ang putik sa manggas na hindi galing sa hagdan at ang piraso ng itim na sinulid na nakakapit sa kuko nito. Hindi aksidente ang nasa harap nila. Ito ay babala. Sa itaas ng pakpak-silangan tahimik na hinigpitan ni Leonardo ang hawak sa susi at ang kanyang mukha ay naging mas malamig kaysa marmol. Hindi pinayagan ni Maya ang sariling manginig habang tinatakpan ng kumot ang katawan ni Felipe. Ang ibang kasambahay ay umiwas ng tingin wari ay may sakit na nakakahawa ang kamatayan kapag tinawag itong pagpatay. Sa itaas ng hagdan nanatiling payapa si Severo at ang kapayapaang iyon ang nagpaalab sa loob ni Maya. Hindi niya nakita ang matanda bilang bangkay lamang. Nakita niya ang lalaking unang naniwala na may silbi ang kanyang pagdating.
Ililibing siya bago magtanghali utos ni Severo, parang nag-uusap lamang tungkol sa sirang upuan. Walang gulo, walang usap, walang pag-iyak na makaaabala sa ating bisita mamaya. Maya ay yumuko upang kunin ang piraso ng itim na sinulid mula sa kuko ni Felipe, ngunit mabilis niyang itinago iyon sa laylayan ng manggas. Nang tumayo siya, naramdaman niya ang tingin ni Severo sa batok, malamig at mapang-angkin. Sa silid-silangan hinintay ni Leonardo ang kanyang pagbabalik, na hindi gumagalaw, ngunit ang katahimikan niya ay punong-puno ng tanong. Bago magsalita si Maya, inilagay niya sa mesa ang itim na sinulid, pagkatapos ay ang maliit na putik na kinuha mula sa manggas ni Felipe. Hindi siya nahulog, sabi niya. May humila sa kanya sa hardin bago dinala sa hagdan. Ang putik ay hindi galing sa batong daanan. Galing ito sa likod ng lumang imbakan. Ang mukha ni Leonardo ay hindi nagbago, ngunit ang kamay niya sa silya ay humigpit hanggang pumuti ang mga daliri. Sa loob niya muling nabuhay ang larawan ng ama niyang nakangiti sa hardin, at kasunod nito ang katawan ni Felipe na minsang nagbubuhat sa kanya noong bata pa siya. Hindi na ito simpleng laro ng papeles. Bawat lihim na hawak nila ay may katumbas na buhay, at ngayon ay may dugo ng bumasa sa unang pahina. Dapat kang umalis, sabi ni Leonardo, marahas ang pigil sa tinig. May mga daang papalabas sa pader. Bibigyan kita ng pera at pangalan na gagamitin. Tiningnan siya ni Maya at sa loob ng ilang sandali sumakit ang dibdib niya sa hindi inaasahang lungkot. Hindi siya sanay na may taong mag-alok ng pagtakas nang hindi kapalit ang katawan o katahimikan niya. Ngunit ang pag-alis ngayon ay magiging pangalawang kamatayan ni Felipe. Kung aalis ako, ang kwento nila ang mananatili, sagot niya. Sasabihin nilang nadulas ang matanda na baliwang dating kasambahay, nagnakaw ang susunod na babae. Ganyan din namatay ang aking ina. Hindi sa kutsilyo kundi sa utang na ginawang tali sa papeles na hindi niya kayang basahin sa mga lalaking nagsabing ang mahirap ay dapat manahimik. Hindi ako lalabas sa pinto para lamang dalhin ang parehong tanikala. Leonardo ay tumahimik. Narinig niya sa boses ni Maya ang sugat na matagal nang tinakpan ng tapang. Sa dilim ng kanyang mga mata, parang nakita niya ang batang babaeng nakaupo sa tabi ng inang naghihingalo, hawak ang resibong naging hatol sa buhay nila. Hindi niya inabot ang kamay nito bagaman nais niya, sapagkat alam niyang ang awa ay maaaring maging insulto kapag ibinigay sa taong buong buhay na nilapastangan ng awa ng iba. Nang gabing iyon, hindi sila naghintay ng permiso mula sa sinuman. Itinulak ni Maya ang silya ni Leonardo sa pasilyong walang ilaw, habang hawak sa kabilang kamay ang kandilang pinatay at muling sinindihan lamang kapag wala ng yabag. Alam ni Leonardo ang bahay sa pamamagitan ng bilang ng hakbang at lamig ng dingding. Alam ni Maya ang panganib sa pamamagitan ng bigat ng katahimikan. Sa pagitan nila ang susi ni Felipe ay tila humihinga. Ang lumang imbakan ay nasa ilalim ng pakpak, na bihirang puntahan malapit sa harding pinalilibutan ng pader na may lumot. Nang buksan ni Maya ang pinto, umungol ang bisagra na parang matandang hayop, amoy amaglupa at papel na nilamon ng taon ng loob. Sa sahig nakita niya ang bakas ng putik na katulad ng nasa manggas ni Felipe, at sa gilid ng mesa ay may gasgas na sariwa. May nauna sa kanila, ngunit hindi natagpuan ang hinahanap. Sa ikatlong hanay ng mga kahon, bulong ni Leonardo. May marka ng buwan sa ilalim kung hindi nila nabura. Lumuhod si Maya at siniyasat ang mga kahong kahoy. Nahanap niya ang munting ukit, halos natatakpan ng alikabok. Nang ipasok niya ang susi, sumayad ang kalawang sa kandado. Sa isang mabagal na ikot bumukas ang kahon, at sa loob ay nakahimlay ang mga kwaderno liham at isang maliit na lata ng gamot na walang tatak. Unang kinuha ni Maya ang kwaderno. Sulat kamay iyon ni Don Rafael, maingat at malinaw, puno ng tala tungkol sa pagbawas ng pondo sa paggawaan nawawalang ani pekeng singil sa pagamutan, at pangalan ni Severo na paulit-ulit lumilitaw sa gilid ng mga pahina. May mga petsang tumutugma sa pagtaas ng pagkakasakit ni Doña Isabel. May tala ring nagsasabing ang doktor ng pamilya ay nagpalit ng gamot nang walang pahintulot 3 buwan bago ang aksidente. Leonardo ay nakinig habang binabasa ni Maya ang bawat salita, at bawat petsa ay parang pako sa kahon ng sariling nakaraan. Aking inabulong niya, akala ko mahina lamang ang kanyang puso. Maya ay huminto, hindi dahil hindi niya kaya ang susunod na linya, kundi dahil naramdaman niya kung paano nababasag ang taong nasa tabi niya. Sabi rito, may hinala ang inyong ama na may inilalagay sa kanyang patak sa gabi.
Sa ilalim ng mga liham nakita nila ang isang sobre mula sa dating hepe ng seguridad. Nakasaad doon ang ulat tungkol sa karwaheng ginamit noong gabi ng aksidente. May lagari ang ehe, hindi simpleng bale. May kapalit na piyesang mababa ang kalidad at 2 guwardyang dapat kasama sa biyahe ang biglang inilipat ni Severo sa ibang tungkulin. Sa dulo ng ulat may pangungusap na halos mabura na. Kung may mangyari sa amin, hanapin ang kapatid ko. Hindi na nagkapigilan ni Leonardo ang panginginig ng hininga. Sa loob ng 3 taon sinisi niya ang sarili sa gabing iyon dahil siya ang nakiusap na umalis sila ng maaga upang abutan ang bagyo bago lumakas. Ngayon, hawak niya ang ebidensiyang nagsasabing ang kanyang pagsisisi ay itinanim lamang sa kanya ng mamamatay tao. Hindi nito binura ang sakit ngunit binago nito ang direksyon ng apoy. Ang dating galit sa sarili ay tumalikod at humarap kay Severo. Maya ay nagpatuloy sa paghahanap at nakita ang pangalan ng doktor, ni Abogado Cruz at ng 2 tagapangasiwa ng lupaing Alcantara. Isa-isa silang nakaugnay sa lagda ng peking gastos at pondo sa tagong kumpanya ni Severo. Hindi siya abogado ngunit alam niya ang amoy ng pandaraya. Ang bawat papel ay parang sinulid sa telang bulok. Kapag hinila ng sapat, hindi lamang butas ang lilitaw, kundi ang buong damit ng kasinungalingan. Hindi ito sapat kung sila ang may hukom pulis at notaryo, sabi ni Leonardo. Hindi iyon pagsuko kundi pagtataya ng digmaan. Maya ay tumingin sa kanya at nakita ang estratehistang matagal na itinago sa anyo ng baldadong tagapagmana. Kung gayon, kailangan natin ng taong hindi nabibili ni Severo, sagot niya. O taong nabili niya noon ngunit takot nang lumubog kasama niya. Ang takot, Don Leonardo, ay minsang nagiging pinto kapag malapit nang gumuho ang bahay. Sa sandaling iyon may tunog sa itaas ng imbakan. Isang mahinang kaluskos kasunod ang pagbagsak ng alikabok mula sa bitak ng kisame. Pinatay ni Maya ang kandila at itinulak si Leonardo sa likod ng salansan ng kahon. Mayabag na bumaba sa hagdan, mabigat ngunit maingat. Sa dilim inabot ni Leonardo ang pulso ni Maya upang gabayan ang hininga nito. Hindi romantiko ang paghawak. Ito ay panata ng sabay na pagligtas. Pumasok ang 2 tauhan ni Severo, dala ang ilawan at tungkod na bakal. Sabi ni Don Severo, siguraduhing walang natira bulong ng isa, lalo na ang kahong may marka. Ang isa ay tumawa ng paos. Kung narito ang babae, mas mabuti? Mas madaling sabihin na magnanakaw siya. Si Maya ay hindi gumalaw. Sa loob niya ang takot ay naging linaw. Alam na nila. Hindi na lihim ang paghahanap. Nang papalapit ang ilaw, sinadya ni Maya na itulak ang isang maliit na lata sa kabilang panig ng silid. Kumalansing ito at sabay lumingon ang 2 lalaki. Sa pagkakataong iyon, itinulak niya si Leonardo sa makitid na lagusan sa likod ng aparador, isang lumang daanang sinabi nitong dating ginagamit ng mga bata upang magtago. Halos hindi kasya ang silya, kaya binuhat ni Maya ang harapang bahagi at kinagat ang sariling labi upang hindi umungol. Nakapasok sila sa daanang malamig at mababa ang kisame. Sa likod, narinig nilang binubuksan ng mga lalaki ang mga kahon at minumura ang alikabok. Maya ay yakap ang kwaderno sa dibdib habang hawak ni Leonardo ang lata ng gamot at sobre ng ulat. Sa sikip ng daan, magkadikit ang kanilang balikat. Narinig ni Maya ang hininga niya at sa gitna ng panganib naisip niyang ang lalaking ito ay hindi kahabag-habag. Siya ay isang digmaang hindi pa natatalo. Pagbalik nila sa silid, silangan madaling araw na. Hindi na sila nagsindi ng malaking ilaw. Isa-isang inayos ni Maya ang ebidensiya sa ilalim ng maluwag na tabla ng sahig, habang si Leonardo ay nagbigay ng mga pangalan ng taong maaaring lapitan. May dating kawani ang ama niya na napilitang umalis, may paring naglibing sa ina ni Maya at kilala ang kaso ng mga babaeng ipinambayad sa utang at may hukom sa Maynila na minsang tinanggihan ang alok ni Severo. Ngunit kahit abala ang isip nila, hindi nawala ang bigat ng natuklasan. Maya ay nakaupo sa tabi ng mesa, nakatitig sa kandilang unti-unting nauupos. Ang isang tao pala, sabi niya, ay kayang patayin ang pamilya niya nang hindi binabago ang tono sa hapag. Leonardo ay ngumiti ng walang saya. Ang kapangyarihan kapag matagal na hindi hinahamon ay natututong magsuot ng mukha ng pagmamalasakit. Iyan ang pinakadelikadong anyo ng halimaw. Sa oras na yon, may katahimikang hindi nila agad pinutol. Leonardo ay nagtaas ng kamay
At si Maya ang lumapit hindi bilang alipin kundi bilang kasama sa sugat. Hinawakan niya ang pulso nito marahan at naramdaman ang tibok na mabilis pa rin mula sa takas. Hindi ko hahayaang maging susunod kang pangalan sa listahan nila, sabi niya. Maya ay sumagot ng hindi bumibitaw. Kung gayon, huwag din ninyong hayaang ilibing nila kayong buhay. Sa labas ng silid may lihim na taingang nakakuha ng sapat na piraso ng usapan. Hindi nito narinig ang lahat ngunit narinig nito ang salitang ulat gamot at Maynila. Bago magliwanag nakarating ang balita kay Severo. Hindi siya sumigaw. Hindi niya binasag ang baso. Sa halip inayos niya ang manggas, naghilamos at ngumiti sa salamin. Ang dagabulong niya ay hindi na dapat hulihin. Dapat durugin bago makakagat. Kinabukasan pinatawag si Maya sa kusina upang kunin daw ang bagong talaan ng pagkain. Alam niyang bitag iyon nang makita niyang masyadong tahimik ang pasilyo, ngunit kailangan niyang malaman kung gaano kalapit ang kaaway. Iniwan niya kay Leonardo ang liham na may 3 pangungusap lamang. Kung hindi ako bumalik bago tumunog ang ikalawang kampana, buksan ang tabla. Huwag kayong lalabas. Magtiwala kayo sa plano, hindi sa takot. Sa dulo ng pasilyo malapit sa likod na pinto na amoy ni Maya ang basang sako at langis bago pa niya nakita ang kamay. May telang bumalot sa kanyang bibig, mapait at matapang. Lumaban siya. Si Nico ang unang lalaki, kinamot ang mukha ng ikalawa at naitadyak ang tuhod ng pangatlo. Ngunit 4 sila at ang isa ay may lubid. Bago lumabo ang kanyang paningin, narinig niya ang boses ni Severo mula sa dilim. Akala mo ba ang talino ay sapat para mabuhay rito, sabi ni Severo malapit sa kanyang tainga. Ang babae sa bahay na ito ay may 2 tungkulin lamang, sumunod o mawala. Maya ay pilit na iminulat ang mata. At kahit nanginginig ang katawan, tinitigan niya ang aninong nakayuko sa kanya. Sa huling linaw bago siya mawala ng malay, naisip niya si Felipe ang kanyang ina at si Leonardo na naghihintay sa silid na hindi naligtas. Sa silid silangan tumunog ang ikalawang kampana. Leonardo ay nanatiling nakaupo sa loob ng isang tibok, pagkatapos ay inabot ang tungkod na nakatago sa gilid ng silya. Hindi siya tumawag ng tulong sapagkat alam niyang maraming pader ang may tainga. Sa halip binuksan niya ang tabla, kinuha ang unang sobre, at pinisil ang susi ni Felipe sa palad. Kung dinukot nila si Maya, nagkamali sila sa isang bagay. Ginising nila ang lalaking matagal nilang inakalang patay. Nagising si Maya sa amoy ng basang kahoy kalawang at langis na matagal nang nanikit sa sahig. Nakapiring siya, nakatali ang 2 kamay sa likod ng upuang bakal, at may kirot sa panga kung saan tumama ang singsing ng lalaking dumukot sa kanya. Hindi siya agad gumalaw. Sa halip binilang niya ang tunog sa paligid, 3 lalaking humihinga ng mabigat, isang pintong kumikiskis sa hangin at ulan sa bubong na butas. Gising na ang munting bayani, sabi ng isang tinig na kilala niya agad. Si Severo ay malapit marahil nakaupo sapagkat narinig niya ang bahagyang langit-ngit ng upuang kahoy. Tinanggal ang piring ni Maya at sinalubong siya ng liwanag ng lamparang nakasabit sa mababang kisame. Nasa lumang bodega siya sa lupain ng Alcantara, ang lugar na sinasabi ng mga tauhan na abandonado ngunit malinaw na matagal nang gamit sa maruruming gawain. Sa harap niya may mesa, tinta at isang papel na nakahanda. Nakasaad sa unang linya na si Maya Sarmiento ay umaming nagnakaw ng pilak lumason sa gamot ni Leonardo at nagtangkang suhulan si Felipe bago ito nahulog sa hagdan. Napangiti siya ng walang saya. Ang kasinungalingan ay napakalinis ng pagkakasulat ngunit masyadong sakim. Ang taong gumagawa nito ay hindi lamang gustong manalo, gusto niyang burahin pati dahilan ng paglaban. Pipirma kawika ni Severo, pinapadaan ang daliri sa gilid ng papel. Pagkatapos aalis ka sa bayan habang buhay kung magiging masunurin ka. Kung hindi makikita nila ang katawan mo sa ilog at sasabihin kong nakonsensiya ka, Maya ay tumingin sa kanyang mga mata, hindi sa baril na nasa kamay ng bantay. Hindi ninyo ako kailangan takutin ng mahaba, Don Severo. Alam ko nang duwag kayo mula pa kagabi. Ang unang sampal ay dumating ng mabilis ngunit hindi niya hinayaang bumagsak ang ulo. Tumikim siya ng dugo at ngumiti sapagkat nakita niyang umasim ang mukha ni Severo. Sanay itong yumuyuko ang tao bago pa man ito humampas. Babae kang binili ng utang singhal niya. Wala kang apelidong ipangtatanggol, wala kang lupang inuuwian, at wala kang lalaking sasagip. Maya ay huminga ng mabagal. May isip ako. Iyon ang hindi ninyo nabili.
Habang nagsasalita sila, sinuri niya ang tali sa pulso. Matibay ngunit minadali ang buhol. Ang isang lalaki sa kaliwa ay may pilay sa kanang paa, ang isa ay palaging sumisilip sa pintuan at ang ikatlo ay sobrang kampante dahil akala nitong hindi lalaban ang babaeng nakatali. Maya ay hindi nagmadali. Ang pagtakbo ay hindi unang hakbang sa pagtakas. Ang unang hakbang ay ipaakala sa kalaban na kontrolado niya ang lahat. "Bigyan ninyo ako ng tubig," sabi niya, mahina ang tinig na parang nabali na. Nagpalitan ng tingin ang mga tauhan. Si Severo ay ngumisi na siyahan sa inaakalang pagsuko. "Ayan ang tamang tinig," sabi niya. Lumapit ang lalaking pilay na may tabong lata. Nang idikit niya iyon sa labi ni Maya, sinadya niyang ubuhin, itinaob ang tubig sa sahig at ipinatama ang tuhod sa paa nitong may sugat. Sumigaw ang lalaki at napayuko. Sa sandaling yumuko ito, iniuntog ni Maya ang noo sa ilong niya. Umatras ang lalaki, bumagsak ang tabo at nagkalat ang tubig sa sahig. Hinila niya ang upuan pakanan, ibinagsak ang sarili kasama nito at sinalubong ng balikat ang semento. Kumirot ang buong katawan niya, ngunit naramdaman niyang lumuwag ang isang buhol. Sumigaw si Severo ng utos. Ang mga hakbang ay nagmadali, ngunit ang tubig sa sahig ay ginawang madulas ang kanilang galit. Hinila ng ikalawang bantay ang buhok niya, ngunit naipasok na ni Maya ang isang kamay mula sa tali. Kinagat niya ang pulso nito hanggang malasahan niya ang alat ng dugo. Nang binitawan siya nito, kinuha niya ang basag na piraso ng tabo at hiniwa ang natitirang tali. Hindi siya lumaban upang manalo sa lakas. Lumaban siya upang guluhin ang bilang lumikha ng takot at buksan ang pintong hindi nila inakalang maaabot niya. Tumakbo siya papunta sa mga sako ng palay na nakasalansan sa gilid. Isang putok ang umalingaw-ngaw at sumabog ang kahoy sa tabi ng kanyang ulo. Hindi siya tumigil. Kinuha niya ang lampara, ibinato sa bunto ng basang lubid at langis, hindi upang gumawa ng malaking apoy kundi usok. Kumapal ang itim na usok na pamura ang mga bantay at sa gitna ng ubo at sigawan gumapang si Maya sa ilalim ng sirang kariton. Sa labas ng bodega naghihintay ang dilim, putik at ulan. Nahulog siya sa lupa, gumulong sa damuhan at naramdaman ang sugat sa braso na parang mainit na guhit. Sa likod niya sumigaw si Severo na buhay siyang hulihin. Mas gusto niya ang utos na iyon kaysa patayin agad, sapagkat ang taong gustong magpahirap ay nagbibigay ng dagdag na sandali, at minsan ang isang sandali ay sapat upang baguhin ang kapalaran. Sa silid-silangan kumilos si Leonardo nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sino mang nagbabantay sa kanya. Mula sa ilalim ng sahig, kinuha niya ang sobre ng ama, inilagay sa loob ng sinturon at hinila ang manipis na kampanang nakatago sa likod ng kurtina. Ang tunog nito ay hindi umalingaw-ngaw sa bahay, ngunit dumaloy sa lumang tubo papunta sa hardinero sa kusinang likod at sa maliit na silid ng karwahero. Si Tomas, dating kawal ng ama ni Leonardo, ang unang dumating. Akala ng lahat isa lamang siyang tahimik na karwahero, ngunit sa loob ng maraming taon ay iningatan niya ang lumang panata kay Don Rafael. Kasunod niya si Aling Petra mula sa kusina. Dala ang kutsilyong panghiwa ng karne at si Mateo, batang tagasilbi na minsang iniligtas ni Leonardo sa parusa ni Severo. Hindi sila hukbo, ngunit sila ang natitirang pulso ng bahay na hindi nabili. Dinala nila siya sa lumang bodega, sabi ni Leonardo. Hindi iyon hula. Sa kanyang isip, pinagsama niya ang amoy ng basang sako sa damit ni Maya noong dinukot siya ang putik ni Felipe at ang rutang hindi binabantayan dahil itinuring na patay na bahagi ng lupain. Tomas ay hindi nagtanong kung paano niya alam. Itinulak niya ang silya ni Leonardo patungo sa likod na lagusan, habang ang iba ay nagkalat upang guluhin ang mga tauhan ni Severo. Samantala nakarating si Maya sa makitid na kanal sa likod ng bodega. Narinig niya ang mga aso sa malayo, ngunit hindi pa pinakakawalan. Ibig sabihin, nais pa rin ni Severo na kontrolado ang kwento. Gumapang siya sa ilalim ng bakod na may kalawang na punit ang laylayan ng damit at nakakita ng pamilyar na marka sa bato. Ito ang lumang daang binanggit ni Leonardo, daang pangserbisyo patungo sa hardin ng mansyon. Bago siya makalayo, may kamay na humablot sa kanyang balikat. Ang lalaking nagbabantay sa pinto ay mas mabilis kaysa inaasahan niya. Hinila siya nito pabalik, ngunit dumukot siya ng putik at itinapon sa mga mata nito. Habang napasigaw ang lalaki, tinadyakan niya ang tuhod nito at tumakbo. Ngunit ang katawan niya ay nauubusan na ng lakas.
Ang bawat hakbang ay may kapalit na hapdi at ang ulan ay tila nagpapabigat sa kanyang dugo. Sa liko ng daan may ilaw ng parol. Inisip niyang tapos na ang pagtakas ngunit narinig niya ang tinig ni Tomas. Senyorita Maya dito. Halos napaluhod siya sa ginhawa ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Sa likod ni Tomas naroon si Leonardo. Sa silyang may gulong basang-basa ang Amerikana, mukha ay maputla ngunit matigas na parang bakal. Hindi niya dapat nandoon ngunit naroon siya at sa isang iglap ay naunawaan ni Maya ang bigat ng kanyang pagpili. Sinabi kong huwag kayong lalabas, hingal niya. Lumapit si Leonardo at bagaman hindi niya makita ang dugo sa braso nito, naamoy niya ang bakal sa hangin. Sinabi mo ring magtiwala ako sa plano, hindi sa takot, tugon niya. Ikaw ang plano. Sa likod nila lumapit ang sigaw ng mga tauhan ni Severo. Hindi na nag-usap ng mahaba si Maya. Hinawakan niya ang hawakan ng silya at sabay silang gumalaw patungo sa hardin. Ang pagtakas pabalik sa mansyon ay hindi magiting sa anyong pang-awit. Ito ay putik, sugat, hingal at mga kamay na kumakapit sa isa't isa upang hindi madulas sa dilim. Tomas ay nanatili sa likod upang pigilan ang mga humahabol. Aling Petra ay nagbuhos ng abo sa pasilyo upang makita ang bakas ng mga traidor. Si Mateo ay nagbukas ng lumang pintuan sa silong at sa unang pagkakataon ang bahay na ginamit laban kay Leonardo ay kumilos para sa kanya. Nang makarating sila sa ligtas na silid sa ilalim ng aklatan, naghihintay roon si Abogado Elias Marquez, isang lalaking payat, may matang pagod ngunit matatag. Hindi siya tauhan ni Severo. Siya ang dating katuwang ni Don Rafael sa mga kasong lupa at matagal nang nagtatago habang nangangalap ng testimonya mula sa mga pinalayas na manggagawa. Huli na ba ako, tanong niya? Maya ay napaupo sa kahon. Kung may dala kayong katotohanan, hindi pa. Ipinakita ni Elias ang mga kopya ng talaan, resibo at liham mula sa Maynila. May ugnayang mga peking gastos sa lihim na kumpanyang pinapatakbo ni Severo sa pangalan ng isang patay na katiwala. May patunay din na ang doktor ni Leonardo ay bumili ng gamot na ginagamit upang pahinain ang katawan at lituhin ang isip. Hindi sapat ang bawat piraso ng mag-isa, ngunit sama-sama bumubuo ang mga ito ng tulay patungo sa hukuman. Maya ay nakinig habang nililinis ni Aling Petra ang sugat niya. Hindi siya napaiyak kahit mahapdi ang alak sa balat. Sa halip tinanong niya kung sino pa ang may hawak ng bahagi ng ebidensiya. Doon nag-atubili si Elias. Leonardo ay tumalikod sa pinanggalingan ng tinig nito. Sabihin mo, utos niya. Huminga ng malalim ang abogado. May lumang pagtatala ng pag-uusap ni Severo at ng doktor. Nasa kamay iyon ni Selena Rivas. Ang pangalang iyon ay bumagsak sa silid na parang malamig na bakal. Maya ay napatingin kay Leonardo ngunit hindi niya mabasa agad ang mukha nito. Si Selena Rivas ay kilala niya sa bulong ng mga kasambahay, ang dating kasintahang naglaho matapos ang aksidente, ang babaeng sinasabing hindi kinaya ang buhay kasama ang bulag at baldado. Sa dibdib ni Maya may kirot na hindi niya inaasahan, isang kirot na hindi bagay sa isang kasanggang dapat maging matatag. Bakit nasa kanya, tanong ni Maya, pilit pantay ang tinig. Leonardo ay sumagot matapos ang mahabang katahimikan. Dahil noong panahong iniisip kong mahal niya ako, siya ang huling taong pinaniwalaan ko bukod sa aking ama. Walang pagtatanggol sa boses niya, walang paghingi ng awa. May sugat lamang na matagal nang tinanggap bilang bahagi ng katawan. Maya ay tumango at itinago ang sariling kirot sa likod ng malinaw na pag-iisip. Kung siya ang may hawak ng tala, hahanapin natin siya, sabi ni Maya. Nagulat si Elias sa bilis ng kanyang pasya, ngunit si Leonardo ay hindi. Sa loob niya, naramdaman niya ang pagbabago. Ang babaeng dumating bilang bayad sa utang ay hindi na lamang pinoprotektahan. Siya ang nagtutulak sa digmaan pasulong. Mula ngayon, sabi ni Leonardo, walang hakbang na gagawin ang hindi mo nalalaman. Maya ay sumagot. At walang lihim na gagamitin ninyo upang ilayo ako. Sa itaas ng mansyon, nagbalik si Severo na may basang manggas at galit na nakatago sa likod ng ngiti. Hindi pa niya alam kung gaano karami ang nabuksan, ngunit alam niyang nabigo ang unang bitag. Sa salamin ng pasilyo nakita niya ang sarili at ang pader ng larawang natatakpan ng itim na tela. Kung nais nilang digmaan, bulong niya, bibigyan ko sila ng libingan. Ngunit sa ilalim ng bahay nakaupo na si Maya sa tabi ni Leonardo, hindi bilang utusan kundi bilang kapantay.
Dumating si Selena Rivas kinabukasan, nang ang buong mansyon ay nagkukunwaring normal. May mga bulaklak sa bulwagan bagong pinakintab ang sahig, at ang mga kasambahay ay kumikilos na parang walang dugong natuyo sa hagdan, 2 araw lamang ang nakalipas. Pumasok siya sa tarangkahan sakay ng puting karwahe, suot ang damit na kulay perlas at bitbit ang katahimikang mayabang ng babaeng sanay na pinagbubuksan ng pinto bago pa humiling. Mula sa itaas ng hagdan nakita ni Maya ang kanyang pagdating. Hindi niya gustong aminin, ngunit ang unang tumama sa kanya ay hindi hinala kundi sariling kakulangan. Selena ay maganda sa paraang hinubog ng salapi at pag-aaral, malinis ang kamay, tuwid ang leeg at may pabangong hindi sumasama sa pawis o takot. Maya ay may sugat sa braso, laylayan, na tinahi lamang ng madalian at pangalang inilista minsan bilang bayad sa utang. Ngunit ang inggit ay luho ng taong may oras magpahinga. Maya ay huminga ng malalim at bumaba upang salubungin siya, sapagkat kung hawak ni Selena ang tala ng pag-uusap ni Severo at ng doktor, ang babaeng ito ay maaaring susi o bitag. Sa bahay na iyon kadalasan ay pareho ang anyo ng dalawa. Tinanggap niya ang balabal ni Selena at napansin ang bahagyang panginginig sa kamay nito kahit malamig ang ngiti. "Nasaan si Leonardo?" Tanong ni Selena, hindi tumitingin sa kanya na parang isa lamang siyang muebles. "Sa silid-silangan," sagot ni Maya. Ngunit walang pumapasok doon nang hindi niya ipinahihintulot. Umangat ang kilay ni Selena, at sa unang pagkakataon ay buong mukha nitong sinukat ang kasambahay. May bahid ng pagkagulat sa kanyang mata, sapagkat hindi niya inaasahan na ang babaeng may hawak ng balabal ay magsasalita na parang bantay ng trono. "Hindi mo ako kilala," sabi ni Selena. "Kilala ko ang sapat," tugon ni Maya. Kayo ang babaeng umalis nang siya ay hindi na makalakad at hindi na makakita. Tumalim ang hangin sa pagitan nila. Selena ay napapikit sandali, at nang imulat niya ang mata, may sugat na sumilip sa likod ng kataasan niya. Kung ganyan ang kwento sa kusina, kulang ito sa dugo, mahina niyang sabi. At kulang sa takot. Sa silid-silangan nakaharap si Leonardo, sa bintanang sarado nang ipasok ni Maya si Selena. Hindi siya gumalaw, ngunit alam ni Maya na nakilala niya ang pabango nito bago pa ito magsalita. "Selena," wika niya, kapayapaan ang tinig ngunit may matigas na gilid. "Akala ko ang mga multo ay pumapasok lamang sa gabi." Napangiti si Selena, ngunit ang ngiting iyon ay agad ding naglaho. "Hindi ako multo, Leonardo. Isa lamang akong duwag na nahuli sa pagbalik." Ang salitang duwag ay hindi niya sinabi upang kaawaan siya. At iyon ang unang dahilan kung bakit hindi agad nagsalita si Maya. Naupo si Selena sa upuang malayo sa kanya, ngunit hindi masyadong malayo kay Leonardo. Ang distansiya ay parang lumang sugat na sinukat ng maraming beses. "May dala ako," sabi niya. "Ngunit bago ko ibigay, kailangan kong malaman kung mapoprotektahan ninyo ako. Hindi na ako naniniwala sa mga pangako ng mga Alcantara." Leonardo ay bahagyang tumawa, walang saya. "Ako rin." Maya ay tumayo sa tabi ng mesa, dama ang 2 nakaraan na nagbabanggaan sa harap niya. Hindi niya karapatang magselos, sinabi niya sa sarili, sapagkat wala pang pangakong binibitiwan ng lalaki. Ngunit ang puso ay hindi kumikilala ng batas ng ari-arian. Kumirot iyon nang marinig niya ang lambot na minsang umiral sa pangalan ni Selena sa bibig ni Leonardo kahit malamig na ngayon. Inilabas ni Selena ang maliit na kahong bakal mula sa loob ng bag. "May pagtatala roon ng usapan ni Severo at Dr. Valdez," sabi niya. "Hindi ko alam ang lahat noon. Akala ko pinipilit lamang nila siyang pumirma ng pamamahala. Nang malaman kong gamot ang pinag-uusapan nila, huli na. Tinakot nila ang ama ko, binantaan ng kapatid ko, at sinabi nilang kung mananatili ako sa tabi ni Leonardo, isasama nila ako sa susunod na aksidente." Maya ay nakinig, at ang galit niya kay Selena ay hindi nawala, ngunit nagbago ang hugis. Hindi na ito simpleng babae sa nakaraan ng lalaking minahal niya ng lihim. Isa rin itong taong ginapos ng takot kahit ang tali nito ay yari sa pelos at hindi abaka. "Kaya iniwan ninyo siya upang mabuhay," sabi ni Maya. Selena ay tumingin sa kanya matuwid at sugatan. "Oo, at araw-araw mula noon hindi ko alam kung buhay pa ba akong tunay." Leonardo ay hindi nagsalita ng matagal. Sa loob niya bumangon ang lumang sakit, hindi dahil bumalik si Selena, kundi dahil narinig niyang totoo ang bahagi ng kanyang hinala. Iniwan siya nito, ngunit hindi lamang dahil kinadiri siya.
May pagtataksil pa rin, may duwag na pagpili, ngunit may kutsilyo ring nakatutok sa likod nito. Ang mundo ni Severo ay ganoon, ginagawa nitong kasabwat ang mga biktima upang hindi nila malaman kung saan ilalagay ang sariling galit. Bakit ngayon, tanong ni Leonardo? Dahil narinig kong may namatay na naman, sagot ni Selena. Dahil nalaman kong may bagong dalagang inilagay sa silid mo. At dahil naunawaan kong gagawin nila sa kanya ang ginawa nila sa iba. Maaari kong tanggapin na naging duwag ako minsan. Hindi ko kayang tanggapin na habang buhay akong magiging bantay ng lihim na pumapatay. Sa mga salitang iyon, tumingin siya kay Maya na hindi na parang kasambahay. Binuksan ni Elias ang kahong bakal sa lihim na silid sa ilalim ng aklatan. Sa loob ay may manipis na silindro ng pagtatala, 2 liham at kopya ng kasunduang may pirma ni Severo at Dr. Valdez. Nang paandar ni Tomas ang lumang aparato, umalingaw-ngaw ang tinig ni Severo, malabo ngunit sapat. Pinag-uusapan nito ang tamang dami ng gamot upang manatiling mahina si Leonardo, buhay, ngunit masunuring gising, ngunit madaling tawaging baliw. Ang tunog ay nagpalamig sa silid. Maya ay napahawak sa gilid ng mesa, hindi dahil mahina siya, kundi dahil ang kasamaan kapag narinig sa sariling tinig ay may ibang bigat kaysa sa kasulatang malamig. Leonardo ay nakaupo ng walang kibo, ngunit sa loob niya ay nagliyab ang larawan ng bawat umagang pinainom siya ng gamot, habang sinasabihang iyon ay para sa kanyang kabutihan. Ang awa pala ay naging baso. Ang pagmamalasakit pala ay naging lason. Hindi pa rin ito sapat kung kontrolado niya ang kapulisan dito, sabi ni Elias. Ngunit sapat ito upang tawagin ang mga taga-siyasat mula Maynila kung makalalabas ang kopya. Maya ay tumingin kay Selena. Mayroon pa bang ibang kopya? Umiling ito. Isa lamang, itinago ko ito dahil takot akong kapag natagpuan papatayin nila ang pamilya ko. Maya ay lumapit sa kanya, hindi may lambing kundi may katapatan. Kung gayon, hindi na ito dapat manatili sa iisang kamay. Sa buong araw gumawa sila ng mga kopya ng liham at inihanda ang ligtas na padadalhan. Mateo ay ipinadala sa kumbento, dala ang unang sobre, habang si Tomas ay nagpadala ng mensahe sa matandang hukom na minsang tumanggi sa suhol ni Severo. Maya ang nag-ayos ng pagkakasunod ng ebidensiya mula sa peking gamot hanggang sa pinutol na ehe ng karwahe. Walang nagturo sa kanya ng batas, ngunit marunong siyang maglatag ng katotohanang hindi madaling itulak pabalik sa putik. Habang abala ang lahat na pag-isa, sina Maya at Leonardo sa silid-silangan. Ang ulan ay tumigil, ngunit mabigat pa rin ang ulap sa labas. Masakit ba, tanong ni Leonardo ang pagdating niya? Napatigil si Maya sa pag-aayos ng mga papel. Nais niyang magsinungaling, ngunit pagod na siya sa mga bahay na punong-puno ng kasinungalingan. Hindi ako bato, sagot niya. Ngunit hindi rin ako batang magtatapon ng katotohanan dahil lamang may sugat ang puso ko. Leonardo ay humarap sa direksyon ng kanyang tinig. Hindi ako bumalik sa kanya, Maya. Wala kayong kailangang ipaliwanag sa akin, sabi niya mas mabilis kaysa nararapat. Meron, tugon niya. Dahil hindi kita tinawag na kasama upang tratuhin kang anino kapag dumating ang nakaraan. Napahawak si Maya sa papel, at sa unang pagkakataon ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi lamang tungkol sa panganib. Tungkol ito sa bagay na parehong kinatatakutan nilang pangalanan. Matagal kong inisip na ang pagkawala ng paningin ang pinakamasakit na kinuha sa akin, patuloy ni Leonardo. Ngunit ang totoo, mas malupit ang matutong hindi maniwala sa sinuman. Nang dumating ka, hindi ka nag-alok ng awa. Nag-alok ka ng katotohanan kahit masakit. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa damdaming iyon, ngunit alam kong hindi ko ito nais ipagpalit sa anumang lumang pangako. Maya ay hindi sumagot sapagkat kung magsalita siya baka mabasag ang sarili niyang depensa. Sa kabilang panig ng bahay, nalaman ni Severo ang pagdating ni Selena bago pa matapos ang hapunan. Ang balita ay dala ni Laura na nanginginig habang inuulit ang nakita. Severo ay hindi nagalit sa paraang inaasahan niya. Sa halip ngumiti siya ng dahan-dahan. Mabuti, sabi niya. Ang mga taong may kasalanan ay madaling itulak. Ipunin ang pamilya. Bukas ng gabi gagawin natin ang pulong. Kung nais nilang ebidensiya, ipapakita ko sa kanila kung sino ang may kapangyarihang magsulat ng hatol. Inihanda ni Severo ang kanyang tugon nang may lamig ng taong matagal nang nakasanay pumatay nang hindi dumudumi ang kamay. Ipatawag ang Abogado Cruz. Ipatawag ang kapitan. Ipatawag ang mga pinuno ng negosyo.
Ihanda ang ulat na nagsasabing wala nang wastong pag-iisip si Leonardo. At higit sa lahat, ihanda ang kwento tungkol kay Maya ang kasambahay na nang-akit sa bulag na tagapagmana upang nakawin ang ari-arian. Sa isip niya ang mahirap ay laging madaling gawing kriminal. Bago dumilim, hinarap ni Selena si Maya sa hardin. Wala na ang unang kayabangan sa mukha niya, ngunit hindi rin siya naging ganap na malambot. Mahal mo siya, sabi niya. Hindi iyon tanong. Maya ay tumingin sa mga dahong basa pa sa ulan. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa nararamdaman ko, sagot niya. Alam ko lamang na kapag sinusubukan nila siyang burahin, may bahagi sa akin na handang lumaban kahit wala akong mapapala. Selena ay tumango at ang lungkot sa mukha niya ay hindi na nakadirekta kay Maya kundi sa sarili. Noon akala ko sapat ang pagmamahal kung totoo ito. Hindi pala. Kailangan ito ng gulugod. Kailangan itong manatili kapag pangit na ang silid, kapag mabigat na ang katawan, kapag nakatutok na ang baril. Wala ako noon. Maya ay hindi siya pinatawad sa salita, ngunit hindi rin siya hinatulan. Kung narito kayo ngayon, patunayan ninyo iyon bukas. Nang gabing iyon, nagtipon sila sa silid-silangan upang paghandaan ng pulong. Elias ay magdadala ng mga kopya, Tomas ang magbabantay sa mga lagusan, Mateo ang maghahatid ng huling mensahe sa labas ng bayan. Selena ay haharap bilang saksi kahit nanginginig ang kamay. Maya ay uupo sa tabi ni Leonardo, hindi sa likod niya. Nang sabihin niya iyon, may ilang sandaling tumahimik ang lahat, sapagkat ang puwestong iyon ay may kahulugang hindi na maitatago. Leonardo ay humingi ng maliit na kahong itim mula sa ilalim ng kama. Nang buksan ni Maya, nakita niya ang susi na pilak mabigat at may ukit ng sagisag ng alkantara. Ito ang susi sa pangunahing kaha, sabi niya. Nandoon ang orihinal na titulo, ang huling habili ng ama ko, at mga perang kaya nilang ipambayad sa mga traidor. Simula ngayon ikaw ang hahawak. Maya ay napaatras. Hindi ako tagapagmana ninyo. Hindi sagot ni Leonardo. Mas mahirap ang hinihingi ko. Maging tagapangalaga ng bagay na gusto nilang patayin ako para makuha. Maya ay tumingin sa susi at biglang naramdaman ang bigat, hindi ng pilak kundi ng tiwala. Isang buwan ang nakalipas, walang tao ang magbibigay sa kanya ng malinis na damit nang walang kapalit. Ngayon, isang lalaking pinagkaitan ng lahat ang naglalagay sa palad niya ng yaman at panganib na kayang lumamon ng buhay. Bakit ako, tanong niya halos bulong. Lumapit si Leonardo sa abot ng kanyang kamay at hinanap ang pulso niya. Nang matagpuan, hindi niya hinawakan ng mahigpit, tanging sapat upang malaman niyang naroon siya. Dahil ang ari-arian ay maaaring mawala. Ang pangalan ay maaaring dumihan. Ngunit kung ibibigay ko ang susi sa taong takot sa katotohanan, patay na ako bago pa nila ako ilibing. Sa iyo, Maya, hindi lamang kaha ang ipinagkakatiwala ko. Hindi niya sinabi ang salitang puso, ngunit naroon iyon malinaw sa katahimikan, sa panginginig ng hininga, sa paraan ng pagbitaw niya, upang hindi ipilit ang anumang hindi pa handang tanggapin. Maya ay isinara ang palad sa susi. Sa labas nagsimulang kumilos ang mga tauhan ni Severo para sa pulong kinabukasan. Sa loob ng silid, ang babaeng dating pumasok bilang bayad sa utang ay tumayo bilang bantay ng katotohanan, kayamanan at damdaming hindi na maibabalik sa dilim. Kinabukasan, ang mansyon Alcantara ay nagising na parang entabladong nilagyan ng mga bulaklak upang takpan ang amoy ng dugo. Mula sa madaling araw, nagmadali ang mga kasambahay sa bulwagan, nagpunas ng marmol, nagsabit ng kortina at naglatag ng mahabang mesang may pilak na kandila. Sa bawat paghahanda, ramdam ni Maya ang kamay ni Severo, maingat, malamig at sanay gawing marangal ang isang pagbitay. Ang gabi ay hindi pagpupulong. Ito ay hukuman na ang hatol ay isinulat bago pa magsimula. Nasa silid-silangan si Leonardo habang inaayos ni Maya ang kwelyo ng kanyang Amerikana. Itim ang suot niya, simple ngunit maharlika, at sa ilalim ng pamumutla ng mukha ay may kapayapaang lalong nakakatakot kaysa galit. Sa tabi nila, tahimik na binibilang ni Elias ang mga sobre ng ebidensiya habang si Tomas ay nakatayo sa pinto, kamay sa loob ng Amerikana. Selena ay nasa sulok, hawak ang maliit na panyo, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya umaatras. Kapag nagsimula na sila, sabi ni Elias, huwag kayong maglalabas ng lahat agad. Hayaan nating ipakita ni Severo ang sariling kwento. Mas madaling wasakin ang kasinungalingan kapag buo itong nakatayo sa harap ng lahat.
Tumango si Maya ngunit ang isip niya ay nasa mas malalim na bagay. Alam niyang ang ebidensiya ay may bigat ngunit ang kapangyarihan ay may mga kamay, baril batas at taong handang magbulag-bulagan kapalit ng ginto. Leonardo ay tila narinig ang pagbabago sa hininga niya. Natatakot ka, wika niya. Hindi iyon pangungutya ni hindi utos na magpakatapang. Maya ay huminto sa pag-aayos ng manggas nito at sumagot ng tapat. Oo, takot ako. Ngunit hindi sa kanila lamang. Takot ako na kapag natalo tayo, gagamitin nila ang pangalan ko upang patayin din ang katotohanan ninyo. Hinanap ni Leonardo ang kamay niya at nang matagpuan marahang hinawakan. Kung bumagsak ako ngayong gabi, sabi niya, ang katotohanan ay hindi na nakatali sa akin. Nasa iyo na rin ito. Hindi nagustuhan ni Maya ang bigat ng pangungusap sapagkat may tunog iyon ng pamamaalam. Pinisil niya ang kamay nito at inilagay sa dibdib ang susi ng pangunahing kaha na nakatago sa tali sa ilalim ng damit. Hindi ako pumayag hawakan ito para maging biyuda ng digmaang hindi pa nagsisimula. Lalakad tayo papunta roon at lalabas tayong buhay. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang mga kamag-anak at pinuno ng negosyo sa malaking bulwagan. Naroon ang mga pinsang matagal nang hindi dumalaw kay Leonardo ngunit mabilis dumating kapag ari-arian ang usapan. Naroon ang mga katiwalang may mamahaling relo, ang kapitan ng bayan na halatang sanay tumanggap ng utos ni Severo at Abogado Cruz na may dalang makapal na salansan ng papeles. Sa dulo ng mesa nakatayo si Severo, suot ang ngiting parang kandilang hindi nauubos. Nang pumasok si Leonardo, itinulak ni Maya ang kanyang silya sa gitna ng bulwagan, hindi sa gilid na inilaan sa kanya. Umikot ang mga tingin, ang ilan ay may awa, ang ilan ay may pagkainis at ang iba ay lantad na panghahamak kay Maya. Narinig niya ang salitang kasambahay, tukso, magnanakaw at babaeng walang pinagmulan sa magkakahiwalay na bulong. Hindi siya yumuko. Ang bawat insulto ay idinagdag niya sa tahimik na talaan ng mga dapat singilin. Pamangkin bati ni Severo, malapad ang ngiti. Mabuti at pinili mong dumalo ng mahinahon. Ang layunin namin ay protektahan ka mula sa mga taong nagsasamantala sa iyong kalagayan. Tiningnan niya si Maya habang sinasabi ang huling salita at ilang bisita ang sumunod sa titig. Leonardo ay hindi gumalaw ngunit ang tinig niya ay malinaw sa buong silid. Kung proteksisyon ang tawag mo sa Tanikalatiyo, hindi katakatakang marami sa bahay na ito ang namatay nang nakangiti ang pumatay. May nagbulungan ngunit mabilis itong pinutol ni Abogado Cruz. Binasa niya ang ulat ng doktor kung saan nakasaad na si Leonardo ay may pagkalito ng isip, labis na pag-asa sa kasambahay at kakulangang makapagpasya para sa sarili. Ipinakita rin niya ang papel na naglilipat ng pansamantalang pamamahala kay Severo. Ang mga salita ay legal, makinis at mabango sa tenga ng mga taong ayaw makita ang maruming pinanggalingan. Maya ay nakinig sa bawat linya at naramdaman ang apoy sa sikmura. Pagkatapos tumayo ang kapitan ng bayan. May ulat din tungkol sa pagnanakaw sa bahay, sabi niya, hawak ang papel na halatang bago. Isang kahon ng pilak at ilang gamot ang nawawala. May saksi raw na nakita ang kasambahay na si Maya Sarmiento sa lumang imbakan, kasama ang mga bagay na hindi kanya. Ang bulwagan ay biglang nabuhay sa bulungan. Severo ay bahagyang yumuko, parang nalulungkot. Ayaw kong sabihin ito, ngunit nilalason niya ang isip ni Leonardo. Maya ay naramdaman ang lahat ng tingin na tumusok sa balat niya. Sa loob ng isang kisap, bumalik siya sa San Isidro sa araw na tinawag na sinungaling ang kanyang ina ng lalaking may utang sa kanila. Noon wala siyang boses na sapat. Ngayon may silid siyang puno ng kaaway at ebidensiyang naghihintay. Kung ako ang lumason sa kanyang isip, sabi niya, bakit ang ulat ng inyong doktor ay may parehong maling pirma sa dalawang petsang magkaibang lugar siya dapat naroroon? Tumigil ang paghinga ng ilan. Hindi inasahan ni Severo na magsasalita siya bago bigyan ng pahintulot. Abogado Cruz ay namula ngunit nagkunwaring ayos ang salamin. Hindi nauunawaan ng isang kasambahay ang teknikalidad ng medikal na ulat. Maya ay lumapit sa mesa, inilapag ang unang kopya ng papeles at hindi tiningnan si Severo kundi ang lahat ng nasa paligid. Maaaring hindi ako doktor, ngunit marunong akong magbasa ng araw, oras at pirma ng taong nagsisinungaling. Sa hudyat ni Leonardo tumayo si Elias Marquez mula sa likod na hanay. Marami ang nakilala siya at napaatras sa gulat. Ako ang kumakatawan kay Leonardo Alcantara, sa usaping ito, pahayag niya.
Ang ulat na hawak ninyo ay may salungat sa talaang nakalap mula sa botika, sa dating tagapag-alaga ng gamot at sa sariling resibo ng pamilyang Alcantara. Inilabas niya ang mga kopya at isa-isang ipinasa sa mesa ang mga pangalan, halaga at petsa. Severo ay hindi pa rin nawalan ng ngiti, ngunit sa loob niya ay unang beses na gumalaw ang inis na may kasamang panganib. Hindi niya inaasahang mabubuhay si Elias sa anino. Hindi niya inasahang ang babaeng dinukot ay makatatakas, at lalong hindi niya inasahang ang bulag na pamangkin ay may natitirang taong tapat sa ilalim ng bahay. Ngunit ang galit niya ay hindi pa takot. Para sa kanya ang takot ay bagay lamang na ginagamit sa iba. Inggit at kathang-isip, sabi ni Severo. Ang isang dating abogado na tinanggal sa serbisyo ay madaling gumawa ng kwento. Ang isang kasambahay na nangarap umangat ay madaling mang-akit ng lalaking walang paningin. At si Leonardo, kaawa-awa, ay hindi na kayang makita kung sino ang gumagamit sa kanya. May ilang tumango sapagkat mas madali para sa kanila ang maniwala sa mababang babae kaysa amining nabulag sila ng sariling kasakiman. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Selena. Ang panyo niya ay hindi na nasa kamay kundi nasa mesa, nakabukas ang palad na parang nagpapakitang wala siyang itinatago. Kung kwento lamang ito, bakit may pagtatala ng inyong tinig, Severo, sabi niya? At bakit naroon ang pangalan ng Dr. Valdez, ang pangalan ng gamot, at ang utos na panatilihing mahina si Leonardo ngunit buhay? Nagtangkang magsalita si Severo, ngunit nauna nang pinaandar ni Tomas ang aparato sa gilid ng bulwagan. Lumabas ang tinig ni Severo magaspang dahil sa lumang pagtatala, ngunit malinaw ang diwa. Huwag siyang patayin agad. Kailangang pumirma siya kapag panahon na. Damihan ang patak kung lumalakas ang ulo. Ang bawat salitang iyon ay parang bato na ibinagsak sa gitna ng hapag. Ang mga taong kanina ay bulong ng bulong ay biglang natahimik, at ang kapitan ng bayan ay napatingin kay Severo na tila naghahanap ng bagong utos na mas ligtas sundin. Leonardo ay hindi nagsalita habang tumutugtog ang pagtatala. Nakaupo siya ng tuwid, mukha ay malamig, ngunit sa loob niya ay may batang muling nakarinig ng gulong ng karwahe at sigaw ng ina. Maya sa tabi niya naramdaman ang bigat na iyon kahit hindi niya ito makita. Inilagay niya ang kamay sa likod ng silya, hindi upang itulak, kundi upang ipaalala na ang nakaraan ay bumalik bilang ebidensiya, hindi bilang libingan. Peke, sabi ni Severo sa wakas. Madaling peke inang tinig. Ngunit ang unang bitak ay lumitaw na. Isa sa mga tagapangasiwa ng negosyo ay umatras mula sa mesa. Isang pinsan ni Leonardo ang nagtanong kung bakit hindi dapat ipatawag ang taga-siyasat mula Maynila. Abogado Cruz ay nagpawis habang inipon ang papeles. Ang kapitan ay kumapit sa sinturon, hindi sa baril, kundi sa sariling pag-atubili. Ang buong bulwagan ay nagsimulang lumipat ng bigat. Doon nagbago si Severo. Ang ngiti niya ay nawala at lumitaw ang tunay na mukha sa ilalim ng mahabang taon ng kagandahang asal. Itinaas niya ang kamay at sabay nagsara ang malalaking pinto ng bulwagan. 4 na tauhan ang lumitaw mula sa gilid, dala ang mga baril na nakatago kanina sa ilalim ng Amerikana. May sumigaw, may tumakbo, ngunit hinarangan agad. Walang lalabas, utos ni Severo. Hindi hanggang matuto kayong lahat kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Tomas ay kumilos, ngunit tinutukan siya ng 2 baril. Elias ay hinablot ang mga dokumento, ngunit sinipa siya ng isang bantay at bumagsak sa gilid ng mesa. Maya ay umabante, subalit hinawakan ni Leonardo ang pulso niya. Hindi pa bulong niya. Ngunit ang mata ni Severo ay nakita ang galaw na iyon, at sa isang iglap na unawaan niya kung saan dapat tumama ang kutsilyo. Hindi kay Leonardo. Sa babaeng pinili nitong paniwalaan. Dalhin siya rito, sabi ni Severo. 2 lalaki ang sumugod kay Maya. Lumaban siya, tinamaan ang isa sa lalamunan na siko, ang isa pa sa panga, ngunit may ikatlong kamay na humila sa buhok niya mula sa likod. Sumigaw si Selena at nagtangkang tumulong, ngunit tinulak siya sa mesa. Sa gitna ng gulo, naramdaman ni Maya ang malamig na talim sa tagiliran. Hindi siya napasigaw. Ayaw niyang ibigay kay Severo ang kasiyahang iyon. Inilapit siya ni Severo sa gitna ng bulwagan, isang kamay sa kanyang balikat, ang isa ay may hawak na patalim sa leeg niya. Ngayon, pamangkin, sabi niya, mababa ang tinig ngunit sapat na marinig ng lahat. Pipirma ka sa paglilipat. Sasabihin mong ginamit ka ng babaeng ito.
Sasabihin mong ako ang kailangan ng pamilya. Kapalit niyan mabubuhay siya. Ang bulwagan ay hindi nahukuman. Naging kulungan ito ng hiningang sabay-sabay na pinigilan. Leonardo ay nanatiling nakaupo ngunit sa loob niya ay nagsalpukan ng dalawang daigdig. Sa isa ang pangalan ng ama ang ari-arian ng hustisyang 3 taon niyang hinintay. Sa kabila ang tibok ni Maya na naririnig niya, kahit sa gitna ng takot, mabilis ngunit hindi sumusuko. Alam niyang ito ang nais ni Severo ipakita na kahit ang pinakamatalinong plano ay luluhod kapag mahal na ang nakataya. Ngunit mayroon pang isang katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi palaging pagsuko. Minsan, ito ang huling patibong. Maya ay nakatingin sa kanya, hindi umiiling, hindi humihingi ng saklolo, hindi nag-uutos. Sa mata niya may takot ngunit mas matindi ang tiwala. Naalala ni Leonardo ang sinabi niya sa unang gabi na ang katahimikan niya ay mas mahal kaysa kaya nilang bayaran. Ngayon nasa harap niya ang presyo ng lahat. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay. Dalhin ang papel, sabi niya. Napangiti si Severo ng malapad, akala ay dumating na sa wakas ang tagumpay. Abogado Cruz ay nanginginig na inilapag ang kasulatan sa harap ni Leonardo. Maya ay suminghap nang maramdaman ang patalim na bahagyang humigpit sa balat niya. Elias ay pilit bumangon ngunit tinutukan muli. Si Lina ay umiiyak ng tahimik, hindi na dahil sa sarili kundi dahil nakita niyang ang duwag na pag-ibig niya noon ay hindi umabot sa ganitong antas ng sakripisyo. Sa gilid si Tomas ay nagbibilang ng distansya ngunit wala pang ligtas na hakbang. Hinawakan ni Leonardo ang panulat. Sa katahimikan ang tunog ng dulong bakal sa papel ay parang unang patak ng dugo. Bago ako pumirma, wika niya, nais kong marinig ng lahat ang malinaw na kasunduan. Kapag isinuko ko ang pamamahala, pakakawalan mo si Maya Sarmiento ng buhay at walang sino man sa silid na ito ang hahabulin. Severo ay tumawa lasing sa inaakalang panalo. Oo. Isinusumpa ko sa pangalan ng Alcantara. Sa salitang iyon bahagyang gumalaw si Maya. Napansin niya ang kanang kamay ni Severo na lumuwag sa isang sandali, hindi dahil nakalimot ito kundi dahil naniwala na siyang tapos na ang laban. Sa loob ng sariling palad naramdaman ni Maya ang maliit na piraso ng metal na nakuha niya mula sa sirang kandila kanina habang nagkagulo. Hindi pa niya alam kung paano gagamitin ngunit alam niyang ang taong nagdiriwang bago matapos ang digmaan ay madalas unang nadudulas sa sariling dugo. Leonardo ay yumuko sa papel ngunit hindi pa lumagda. Ang mukha niya ay payapa, halos malungkot. Kung ang pangalan ng Alcantara pa rin ang ginagamit mo sa panunumpa, sabi niya, marahil oras na para marinig ng bahay kung paano mo ito dinungisan. Napatigil si Severo at sa labas ng bulwagan may malayong tunog ng mga kabayong papalapit sa tarangkahan. Hindi iyon narinig ng lahat ngunit narinig ni Leonardo. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, siya ang ngumiti. Ang tunog ng kabayong papalapit ay unang pumasok sa pandinig ni Leonardo tulad ng mahinang kulog sa ilalim ng lupa. Sa bulwagan, abala pa rin ang lahat sa patalim sa leeg ni Maya at sa panulat na nasa kanyang kamay. Hindi narinig ni Severo ang pagbabago ng gabi sapagkat ang sariling tagumpay ang pinakamaingay na musika sa kanyang tainga. Maya na nakatayo sa gitna ng panganib nakita ang bahagyang pagngiti ni Leonardo at naunawaan niyang hindi pa tapos ang laro. Pirmahan mo, singhal ni Severo, itinulak ng bahagya ang talim sa balat ni Maya. Isang pulang guhit ang lumitaw, manipis ngunit sapat upang magpainit sa dugo ni Leonardo. Hindi siya gumalaw ng padalos-dalos. Alam niyang ang isang maling hinga ay maaaring magpatumba sa babaeng naging liwanag sa kanyang dilim, kaya ibinaba niya ang panulat sa papel, hindi upang sumuko, kundi upang akayin ang halimaw palapit sa butas na hinukay nito para sa iba. Isusuko ko ang lahat, sabi ni Leonardo, malinaw sa buong bulwagan. Ang bahay, ang lupa, ang pabrika, ang mga titulo, lahat ng iniisip mong mahalaga. Ngunit sabihin mo muna sa kanila kung bakit kailangan mong agawin ito sa isang bulag na lalaki. Sabihin mo kung gaano kakatagal naghintay na mamatay ako. Tumawa si Severo at sa tawang iyon ay lumitaw ang yabang na matagal niyang ikinubli sa likod ng magalang na anyo. Dahil dapat kang namatay kasama ng mga magulang mo? Sabi ni Severo, nakalimutang may mga taingang hindi na nabibili. Mahina ang ama mo. Pinapamigay niya ang kita sa mga magsasakang walang silbi. Ang ina mo naman ay masyadong mausisa.
Ikaw, Leonardo, ay aksidenteng nakaligtas at ginawa kitang buhay na selyo upang magamit ang pangalan mo. Kung hindi dahil sa batang babaeng ito, patuloy kang nakaupo sa silid mo, tahimik at kapakipakinabang. Ang mga salita ay bumagsak sa bulwagan na parang bubog. May napasigaw, may napaatras, at Abogado Cruz ay nagmistulang taong nakakita ng sariling libingan. Sa gilid ng bintana ang maliit na kahong inilagay ni Mateo. Bago magsimula ang pulong, ay tahimik na umiikot kinukuha ang bawat pag-amin. Hindi nakita iyon ni Severo, sapagkat ang taong naniniwalang hawak ang lahat ay bihirang tumingin sa mababang sulok ng silid. Maya ay naramdaman ang kamay ni Severo, na lalong humigpit ngunit naramdaman din niya ang pagluwag sa pagkakaayos ng patalim. Ang lalaki ay nagsasalita na ngayon hindi sa kanya kundi sa sariling alamat. Sa sandaling iyon, binaluktot niya ang pulso at ikiniskis ang maliit na metal sa balat ng kamay nitong humahawak sa kanya. Hindi malalim ang sugat ngunit sapat upang magulat. Sumunod ang kanyang siko tumama sa sikmura ni Severo at bumuka ang pagitan. Ngayon, sigaw ni Tomas. Sumugod siya mula sa gilid habang si Aling Petra ay naghagis ng mabigat na kandila sa paa ng bantay na may baril. Bumagsak ang putok sa kisame at nagsisigawan ang mga kamag-anak na kanina ay matatapang lamang sa panghuhusga. Maya ay gumulong sa sahig na ramdaman ang kirot sa leeg ngunit agad siyang tumayo. Hindi siya tumakbo palayo kay Leonardo. Tumakbo siya papunta sa kanya sapagkat doon nakatayo ang dahilan ng lahat. Bago siya makarating, sinunggaban muli ni Severo ang kanyang buhok at hinila siya pabalik. Ngunit wala na ang dating kontrol sa kamay nito. Basag na ang kwento, basag na ang mukha at ang galit ay ginagawa siyang pabaya. Maya ay bumaba ang katawan, hinayaan ang sariling bigat na humila sa braso nito saka iniapak ang takong sa paa niya. Nang mapamura si Severo, nakawala siya at naitulak ang mesa sa pagitan nila. Sa parehong sandali nabuksan ang malalaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang mga taga-siyasat mula Maynila, kasunod ang matandang hukom na si Antonio Villarreal at mga kawal na hindi kilala ng kapitan ng bayan. Si Mateo putika ng sapatos at halos walang hininga ay nasa likod nila. Nakarating ang mga kopya. Nakarating ang mensahe. Ang bahay na dating lumulunok ng mga saksi ay biglang napuno ng taong may kapangyarihang hindi kayang bilhin ni Severo sa sariling hapag. Severo Alcantara, wika ng hukom, ang boses ay mababa ngunit humati sa gulo. Ikaw ay pananagutin sa pagtatangkang pagpatay, pandaraya, pamemeke ng kasulatan, pagdukot at pagkakasangkot sa pagkamatay ni Rafael at Isabel Alcantara. Tinangka ng kapitan ng bayan na umatras ngunit hinarangan siya ng isang kawal. Ang mga taong matagal na nagkunwaring bulag ay biglang natutong makakita ng may nakatutok na batas sa kanilang sariling dibdib. Hindi sumuko si Severo ng mahinahon. Hinablot niya ang baril ng isang sugatang bantay at itinutok kay Leonardo. Kung ako ang babagsak, sigaw niya, isasama ko ang tunay na dahilan kung bakit kayo nagtitipon dito. Sa isang saglit bumalik ang katahimikan. Leonardo ay hindi umiwas. Wala siyang paningin upang makita ang baril ngunit narinig niya ang panginginig sa kamay ni Severo, ang hiningang putol, ang takot ng taong unang beses hindi makahanap ng taong mauutusan. Maya ay nasa tabi ni Leonardo bago pa makaputok si Severo. Tinulak niya ang silya pakanan habang si Tomas ay sumugod mula sa kaliwa. Umalingaw-ngaw ang putok, tumama sa haligi at nagbagsakan ang mga piraso ng marmol. Sinunggaban ng mga kawal si Severo, ngunit lumaban siya na parang hayop na nasugatan. Sa huli, hindi lakas ang tumalo sa kanya kundi bigat ng maraming kamay na noon ay tahimik, ngayon ay naglakas loob dahil may unang tumayo. Nang mailagay ang posa sa pulso ni Severo, tumingin siya kay Maya nang may lasong hindi pa nauubos. Isa ka pa ring bayad utang, sabi niya hingal at duguan ng labi. Maya ay lumapit hindi upang manakit kundi upang tiyaking naririnig niya ang huling sagot. Hindi, ako ang utang na hindi mo kayang singilin. Ako ang pangalan ng lahat ng babaeng inakala mong mawawala kapag pinatahimik. At ngayong gabi, ako ang saksi na hindi mo na ilibing. Leonardo ay nanatiling tahimik habang dinadala palabas si Severo. Hindi dahil wala siyang maramdaman kundi dahil napakarami. Galit para sa magulang, lungkot para sa taong dating tinawag na pamilya, pasasalamat sa mga kaibigang bumalik at pag-ibig na nakatayo sa harap niya na may sugat sa leeg ngunit hindi yumuyuko. Nang lumapit si Maya, hinanap niya ang kamay nito.
Sa unang pagdampi ng kanilang mga daliri ang buong bulwagan ay tila lumayo. Tapos na ba, tanong ni Maya mahina dahil ngayon lamang niya naramdaman ang pagod. Ang gabi, oo, sagot ni Leonardo. Ang paglilinis sa iniwan niya hindi pa. Napangiti siya kahit masakit ang panga. Iyon ang gusto niya sa kanya. Hindi ito nangangako ng himalang matatapos ang lahat sa isang tagumpay. Kinikilala nito ang haba ng sugat ang pangangailangang tahiin, hindi lamang ang balat kundi ang buong sistemang nagturo sa mga tao na manahimik. Sumunod na mga linggo ang mansyon ay nagbago ng tunog. Wala na ang lihim na yabag ng mga tauhan ni Severo, ngunit pinalitan iyon ng hampas ng martilyo, pagbukas ng mga bintana at tinig ng mga taong naglakas loob magbigay ng salaysay. Natagpuan ang talaan ng mga nawawalang kasambahay, mga magsasakang pinalayas at pamilyang ginapos sa pekeng utang. Ang bawat pangalan ay binasa ni Maya, at ang bawat pangalan ay inilagay ni Leonardo sa kasong hindi na maaaring ibaon. Si Laura ay umamin sa maraming bagay hindi upang linisin ang sarili kundi upang bawasan ang bigat ng kanyang pananahimik. Nalaman nilang may mga babaeng ang pinaalis sa gabi, ang iba ay binayaran, upang mawala ang iba ay pinagbantaan hanggang mabali ang isip. Hindi lahat ng nawala ay maibabalik. Hindi lahat ng sugat ay mabibigyan ng mukha sa hukuman. Ngunit sa unang pagkakataon ang bahay na lumikha ng takot ay ginawang lugar kung saan binibigkas ang katotohanan ng malakas. Si Lina ay tumestigo laban kay Severo at Dr. Valdez. Hindi siya nanatili upang kunin ang dating pwesto sa buhay ni Leonardo at hindi na rin niya iyon hiniling. Bago umalis, hinarap niya si Maya sa hardin na dati nilang pinag-usapan. Hindi ako humihingi ng kapatawaran ngayon, sabi niya. Gusto ko lamang iwan ang bahaging kaya kong ituwid. Maya ay tumango. Ang kapatawaran ay hindi gantimpala sa isang araw na tapang, ngunit ang katotohanan ay simula. Nang tuluyang magsimula ang paglilitis ang pangalan ni Severo, ay hindi na binibigkas na may takot kundi may bigat ng babala. Abogado Cruz, Kapitan Dr. Valdez at mga kasabwat ay sunod-sunod na nabuwag ang depensa sa harap ng tala, pirma, saksi at sariling pag-amin. Hindi naging madali ang katarungan. Maraming nagtangkang bumaligtad, maraming nagkunwaring biktima, ngunit natutunan na ni Maya at Leonardo na ang katotohanan ay hindi basta panalo. Ito ay binabantayan araw-araw. Pagkatapos ng hatol, bumalik si Leonardo sa mansyon nang hindi na tagapagmana lamang ng yaman kundi tagapag-ingat ng alaala. Ipinatanggal niya ang itim na tela sa larawan ng kanyang mga magulang. Sa harap nito, hindi siya umiyak ng malakas. Hinawakan lamang niya ang gilid ng kwadro at bumulong ng paumanhin, hindi dahil kasalanan niyang nabuhay siya, kundi dahil ngayon lamang niya naunawaan na ang buhay niya ay hindi naligtas upang magdusa, kundi upang itama ang naiwan. Maya ay tumayo sa likod niya, ngunit nang maramdaman niya ang pag-aalinlangan nito, sinabi niya, "Huwag kang sa likod." Lumapit siya sa tabi niya, at doon sila nanatili magkapantay sa harap ng mga patay na pinagkaitan ng katarungan. Hindi ko sila nakita, sabi ni Maya. Ngunit naramdaman ko kung ano ang iniwan nila sa'yo. Leonardo ay ngumiti ng marahan. At ako hindi ko makita ang mukha mo. Ngunit alam ko kung ano ang ibinalik mo sa akin. Ilang buwan makalipas, binuksan ang unang tanggapan ng pondo para sa mga taong ginapos ng pekeng utang. Hindi iyon kawang-gawa na ibinababa mula sa mataas na balkonahe. Ito ay tanggapang may abogado tagapagtalaguro sa pagbasa ng kasulatan at silid para sa mga babaeng kailangang magtago mula sa taong nagbenta sa kanila. Ang pangalan sa pinto ay hindi Alcantara lamang. Nakaukit doon ang pangalan ni Rafael Isabel Felipe at mga biktimang matagal na walang lapida. Si Maya ang namahala sa pondo hindi bilang palamuti sa tabi ng mayamang lalaki, kundi bilang pinunong kinatatakutan ng mga manloloko at inaasahan ng mga inaaping walang boses. Marami ang nagulat na ang dating kasambahay ang pumipirma sa mga utos humaharap sa hukom at nagbabasag ng kasunduang mapang alipin. Kapag may tumatawag sa kanyang bayad utang, upang mang-insulto ngumingiti lamang siya, alam niyang ang salitang iyon ay libingan na nalampasan na niya. Leonardo ay hindi biglang nakalakad at hindi bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. May mga umagang masakit pa rin ang katawan, may gabing bumabalik ang tunog ng aksidente, at may sandaling kinamumuhian niya ang dilim. Ngunit hindi na siya nag-iisa roon.
Natuto siyang pamahalaan ng lupain sa pamamagitan ng tinig ng mga taong pinagkakatiwalaan at natuto rin siyang tanggapin na ang lakas ay hindi laging pagtayo. Minsan ito ay patuloy na pagpili. Isang madaling araw dinala ni Maya si Leonardo sa hardin na minsang naging daan ng pagtakas. Wala na ang putik na nagkubli ng dugo at ang mga rosas na pinutol ni Severo noon ay muling namulaklak. Umupo sila sa ilalim ng akasya habang ang unang init ng araw ay gumapang sa lupa. Hinawakan ni Maya ang kanyang kamay at inilagay sa mukha niya, gaya ng tahimik na pahintulot na makilala siya sa paraang kaya ng kanyang mundo. Ganito ba ang liwanag? Tanong ni Leonardo. Hinahaplos ng hinalaki ang pisngi niya ang sugat sa leeg na naging manipis na pilat at ang ngiting hindi niya makita ngunit naramdaman. Maya ay napatawa ng mahina. Hindi, mas makulit ang liwanag. Pumapasok kahit sarado ang bintana. Napangiti siya. Kung gayon, kamukha mo. Sa simpleng birong iyon nawala ang huling pader na pinipigilan nilang pangalanan sa gitna ng pagliligtas at paglilitis. Maya sabi niya ibinigay ko sa iyo ang susi ng kaha. Dahil pinagkatiwalaan kita. Ibinibigay ko ngayon ang natitirang buhay ko. Hindi dahil iniligtas mo ako kundi dahil sa tabi mo natutunan kong hindi ako kailangang maging buo sa mata ng mundo upang magmahal ng buo. Hindi siya lumuhod, hindi nagpakitang marangal para sa mga saksi. Nagsalita lamang siya bilang lalaking hubad sa katotohanan hawak ang kamay ng babaeng hindi kailanman nabili. Maya ay matagal na tumingin sa kanya kahit alam niyang hindi niya makikita ang mga luha sa kanyang mata. Hindi ako prinsesang dumating sa mansyon upang iligtas ng mayamang lalaki, sabi niya. Ako ang babaeng itinulak sa pinto ng utang at natutong buksan ng kandado mula sa loob. Kung mamahalin kita, Leonardo, hindi ako titira sa anino mo. Lalakad ako sa tabi mo lalaban kapag mali ka at pipiliin ka araw-araw kapag tama ang puso mo. Wala akong ibang hinihiling, sagot niya. Sa ilalim ng akasya naglapit ang kanilang mga noo at ang halik na sumunod ay hindi apoy ng biglaang pagnanasa kundi tahimik na panunumpa matapos ang mahabang gabi. Sa halik na iyon naroon sina Felipe, Rafael, Isabel, mga babaeng nawala at batang si Maya na minsang nag-akala na ang buhay niya ay nakasulat na ng kamay ng iba. Ngayon siya ang humawak ng pluma. Makalipas ang mga taon marami pa rin ang nagsasalita tungkol sa Mansyon Alcantara. Ngunit hindi na ito tinatawag na bahay ng sumpa. Tinatawag nila itong bahay ng bukas na bintana, kung saan ang mga taong may dalang papeles ng pang-aapi ay natututong lumaban. At ang mga batang walang ari-arian ay tinuturuan munang basahin ang sariling pangalan. Sa gabi kapag tahimik ang hardin naglalakad si Maya sa tabi ng silya ni Leonardo at hindi na mabigat ang gulong sa bato. Hindi nakita ni Leonardo ang huling kulay ng paglubog ng araw ngunit naramdaman niya ang init nito sa palad ni Maya. Hindi na niya hinabol ang liwanag na nawala sapagkat may mga liwanag palang hindi pumapasok sa mata. May pumapasok sa tiwala sa tapang sa kamay na nananatili kapag bumagsak ang mundo. At sa huling katahimikan ng araw, alam nilang ang pinakamalaking mana ay hindi lupa, ginto o pangalan, kundi pusong natutong magmahal ng malaya.